Kabanata 1831 Soul Idao Thunder. Sa Great Soul Sect, ang bundok na kinaroroonan ni Wang Lin ay napaka-espesyal. Patuloy itong nasusunog at hindi kailanman nauubos ang apoy, ngunit walang usok. Ang mundo sa paligid ng bundok ay tila nababaluktot dahil sa init. Lahat ng nasa paligid ng bundok ay parang isang ilusyon. Napakainit ng bundok, at kung malapit ka, magiging basang-basa ka ng pawis. Kung lalapit ka pa ng mas malapitan, mararamdaman mong parang kumukulo ang iyong dugo. Nagtago si Wang Lin sa 3 yungib sa Fire Vein Mountain at winasak ang iba pa. Sa kasalukuyan, siya lamang ang tao sa bundok na iyon. Nakatagilid siya sa loob ng yungib na dating pag-aari ni Yanlu. Lumabas ang kanyang essence true body at dahan-daw ang sumanib sa bundok, para bang naging isa sila. Nagpatuloy si Wang Lin sa pagninilay ng sandali bago niya binuksan ang kanyang mga mata. Kumislap ng maliwanag ang mga ito. Great Soul Sect, binuksan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang isang purple jade. Ang jade nito ay naglalabas ng sinaunang aura at isang bahid ng pagkabulok. Soul Idao, ang tao na nakilala ko na pinakamahusay sa pagpapakita ng tadhana ay ang All-Seer. Si Qing Lin ay may katulad na Dao spell, ang spell na iyon ay mahusay sa pagpapakita ng tadhana. Noon, inutang ko ang avatar ng All-Seer upang mag-divine, at nailigtas ako mula sa maraming buhay at kamatayan na panganib. Ngayon, gamit ang Soul Idao, kailangan ko itong matutunan, kung hindi, mahihirapan akong gumalaw sa Immortal Astral Continent. Higit sa lahat, makakatulong ito sa akin na itago ang aking sarili at gawing mahirap para sa iba na mag-divine sa akin, isinaalang-alang ni Wang Lin habang ang kanyang divine sense ay pumasok sa jade na hawak niya. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumingala si Wang Lin. Ang buong Fire Vein Mountain ay nagsanib sa kanyang essence true body. Maaaring sabihin na ang bundok na ito ay siya na. Malinaw niyang naramdaman ng isang babae na papalapit sa bundok. Tumigil ang babae sa labas ng bundok. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, yumuko siya at ang kanyang malambing at kaakit-akit na tinig ay yumeko. Disciple Fan Shanmeng ay dumating sa utos ng guro dahil sa kahilingan ni Elder Wang upang makipagkita kay Elder Wang. Fan Shanmeng, ngumiti si Wang Lin at hindi siya pinansin. Ang kanyang divine sense ay bumalik sa jade na hawak niya at nagpatuloy siya sa pag-aaral nito. Soul is Dao, Dao is Soul. Gamitin ang Dao upang tuklasin ang tadhana. Nang pumasok ang divine sense ni Wang Lin sa jade, isang matandang tinig ang umalingaw sa kanyang isipan. Ang tinig na ito ay naglalaman ng kakaibang puwersa at pinapayagan si Wang Lin na malubog ang kanyang sarili sa Soul Idao na nasa jade. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Nakatayo pa rin si Fan Shanmeng sa labas ng bundok, nag-aantay na nakayuko ang ulo. Ang temperatura dito ay sobrang taas at basang-basa ng pawis ang kanyang mga damit. Ang kanyang mga damit ay dumidikit sa kanyang katawan, kaya't hindi siya komportable. Ngunit patuloy pa rin siyang naghintay sa tawag ni Wang Lin. Naramdaman niyang walang magawa. Habang iniisip ang mga nangyari, may isang sulyap ng galit sa kanyang mga mata, ngunit agad din niya itong itinago. Sa loob ng yungib, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ang jade na hawak niya at nagmuni-muni ng ilang sandali. 4.9 bilyong inskripsyon, ang bawat inskripsyon ay kailangang mailagay sa kaluluwa pagkatapos ng isang tiyak na oras, 100,000 bilang maliit na pagkumpleto, 2.7 bilyon bilang intermediate, at 4.9 bilyon upang maging master. Ang spell na ito ay napakakaiba. Madali itong matutunan, ngunit kapag lumalalim pa, nagiging napakahirap. Habang papalalim ka sa spell na ito, lalong nagiging komplikado ang mga inskripsyon at tumatagal ng mas mahabang oras upang mailagay ito sa kaluluwa. Ito ba ang Soul Idao ng Great Soul Sect? Isinaalang-alang ni Wang Lin ng may kakaibang ekspresyon. Ayon sa oras na nakalagay sa jade, 3 araw lamang ang kailangan upang matutunan ang spell sa simula. Pagdating ng 2 hakbang, 9 sa 10 tao ay makukumpleto ang 100,000 inskripsyon sa kanilang kaluluwa. Ngunit kung nais ng isa na makarating sa intermediate level, aabutin ng 999 na taon, at kailangang gugulin ang lahat ng oras sa nakasarang pagsasanay, posible rin ito. Hindi bihira sa isang cultivator ang magtago sa loob ng 1,000 taon. Ngunit upang makarating sa Great Completion na may 4.9 bilyong inskripsyon, aabutin ng halos 178,000 taon. Ito, inilapat ni Wang Lin ang kanyang noo at hindi maintindihan kung bakit ibinigay sa kanya ni Old Ancestor Green Bull ang Soul Idao na tila napakahalaga ng hindi alintana. Imposible talagang ma-master ang spell na ito. Sa pinakamataas, ang isang tao ay makararating lamang sa intermediate stage. Nagbuga ng malamig na hininga si Wang Lin at pinaikit ang kanyang mga mata. Nagpatuloy siyang mag-inscribe ng mga imprint sa kanyang kaluluwa. Sa dapit hapon ng 3 araw, habang ang kalangitan ay gintong-ginto, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Tama nga ang oras na sinabi sa jade. 3 araw upang maglagay ng 100,000 imprint sa kaluluwa. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay upang bumuo ng isang seal at tinuro ang kanyang noo.
Ang soul energy ay lumabas mula sa kanyang ulo at agad na bumuo ng isang maliit na tao sa itaas niya. Ang maliit na tao ay 3 pulgada lamang ang taas at nabuo ng 100,000 imprint sa kaluluwa ni Wang Lin. Ang maliit na taong ito ay hindi katulad ni Wang Lin. Wala itong ilong, bibig, o mga tainga, kundi isang pares lamang ng mata. Maingat itong tumalon mula sa kanyang ulo at lumapag sa harapan niya. Pagkatapos, habang iniunat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, tumalon ang maliit na tao sa kanyang palad. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang maliit na tao, kumislap ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay ang maliit na tao na nabuo mula sa 100,000 inskripsyon na patuloy na gumagalaw. Ang maliit na taong ito ay tanging nakikita lamang gamit ang mga mata. Kung dumaan ang divine sense ng isang tao, wala itong makikita. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang maliit na tao ay tumitingin din sa kanya. Ang mga mata nito ay malinaw at naglalabas ng hindi masasabing emosyon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakaramdam si Wang Lin nang parang pumasok siya sa isang trance. The soul eye is all-seeing, search for my own mysteries. Biglang sinabi ni Wang Lin at pagkatapos ay hinanap ang mga panganib sa kanyang hinaharap. Nang magsalita siya, ang maliit na tao ay nayanig at naglabas ng isang mystical na ningning. Yumuko ito kay Wang Lin at nagdasal sa kanya. Nang unang tumama ang ulo ng maliit na tao sa palad ni Wang Lin, isang kakaibang puwersa ang sumabog mula rito at tumagos sa isipan ni Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang palad. Naging malabo ang paningin ni Wang Lin at bahagya niyang nakita ang isang ulap. Ang ulap na iyon ay puno ng dugo. Nakakita siya ng mga nakatagong mga figure ngunit hindi niya ito makita ng malinaw. Sa sandaling ito, yumuko muli ang maliit na tao, at nang tumama ang noo nito sa palad ni Wang Lin, isang malalakas na tunog ang umalingaw sa isipan ni Wang Lin. Ang ulap sa harap niya ay tila tinangay ng puwersa. Bahagya niyang nakita ang isang bundok na pinalilibutan ng kidlat. Parang isang bundok na nilikha ng langit ng mga kidlat. Nakakita siya ng isang tao doon, at ang taong iyon ay parang pinipigil sa ilalim ng bundok ng kidlat. Ang mga kidlat ay bumagsak sa bundok, at bahagya niyang nakita ang isang dambuhalang karo na gawa sa kidlat sa kalangitan. Isang figure na gawa sa kidlat ang tumitingin sa lupa. Nang inig ang puso ni Wang Lin, at walang pag-aalinlangan, tinitigan niya ang taong pinipigil. Ngunit malabo ito at hindi niya ito makita ng malinaw. Sa sandaling iyon, ang maliit na tao sa kanyang palad ay nayanig at yumuko ng pang-4 na beses. Nang tumama ang noo nito sa palad ni Wang Lin, isang dambuhalang kid. Lahat ang parang nagliwanag sa buong mundo. Pinapayagan itong makita ni Wang Lin ang figure sa karo. Nang makita ni Wang Lin ang figure, nang inig ang kanyang isipan at ang katawan niya ay nayanig. Ang mundo sa harap niya ay gumuho, at nang tumingala siya, nasa loob pa rin siya ng yungib. Ang maliit na tao sa kanyang palad ay mukhang malungkot at ang mga mata nito ay malabo habang nanatili itong hindi kumikilos. Matagal na nagmuni si Wang Lin, ngunit hindi niya pa rin makalimutan ang hitsura ng taong nakita niya sa dulo. Imposible, paano ito nangyari? Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalituhan. Matapos ang ilang sandali, isinara niya ang kanyang palad. Pumasok ang maliit na tao sa kanyang kaluluwa upang mapangalagaan. Napakakakaiba ng bagay na ito, gayunpaman, ang soul eye daw ay tunay na makikita ang mga pagbabago sa hinaharap. Kailangan ko itong magpatuloy na sanayin, at baka magamit ko ito upang hanapin si Sito, Qing Shui, Li Chanmei, at ang iba pa, isinaalang-alang ni Wang Lin habang pinipigilan ng shock sa kanyang puso. Dahil sa kanyang pagkatanim at karanasan sa buhay, kayang-kaya niyang pigilan kahit ang mga pangyayaring maaaring mag-ugat sa langit upang mapanatag ang kanyang sarili. 3 araw na, nais ko ring malaman kung ano ang 3 bagay na inihanda ni Old Ancestor Green Bull para sa akin. Sinabi din niyang maaari akong pumasok sa Soul Scripture Pavilion upang pumili ng mga spell. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at naisip ang iba't ibang illusion spells na mayroon ng Great Soul Sect, kasama na ang ginamit ni Yanlu upang ipatawag ang kaluluwa ng ninuno ng Great Soul Sect. Matapos mag-isip ng sandali, tumayo si Wang Lin at lumabas mula sa yungib. Tumayo siya sa bundok at agad na nakita ang napakabigat na Fan Shanmeng. Nakatayo pa rin siya doon. Nang makita si Wang Lin, nagpakita siya ng isang komplikadong ekspresyon. Nang siya ay magsalita, dumaan si Wang Lin kay Fan Shanmeng at iniwan ang Fire Vein Mountain. Ikaw. May galit sa mga mata ni Fan Shanmeng, ngunit pinigilan niya ito. Tinitigan niya ang likod ni Wang Lin habang umaalis. Tumayo siya at nagpatuloy sa paghihintay. Wala na siyang ibang lugar na pupuntahan. Lumiko si Wang Lin at naging isang sinag ng liwanag patungo sa kalaliman ng Great Soul Sect. Ang jade na ibinigay sa kanya ni Old Ancestor Green Bull upang payagan siyang dumaan sa mga hadlang sa sekta ay may mapa ng iba't ibang mga tuktok ng Great Soul Sect. Ipinakita nito sa kanya ang eksaktong lokasyon ng Green Heavenly Peak. Kabanata 1832 Nakatagong kaluluwa. Sa malalim na bahagi ng dakilang sekta ng kaluluwa, mayroong isang bundok na tumusok sa langit.
Ang bundok na ito ay kulay berdeng matalim at tila napakataas, parang sumusuporta sa buong mundo. Isa itong ipinagbabawal na lugar ng dakilang sekta ng kaluluwa. Dito naninirahan si matandang ninuno Green Bull. Mabilis na lumipad si Wang Lin at ang lahat ng mga hadlang na naroon ay kumalansang, ngunit wala ni isa sa kanila ang pumihil sa kanya. Tumigil siya sa labas ng Green Heavenly Peak at tinipon ang kanyang mga kamay. Ang kanyang boses ay malinaw na umabot sa bundok. Ito po si Junior Wang Lin. Nariyan po ba si Senior Green Bull? Ang Green Heavenly Mountain ay umalag at ang lahat ng mga hadlang sa paligid nito ay nawala. Isang sinaunang boses ang umabot mula sa bundok. Nasa tuktok, maghihintay ako rito. Hindi sinasadya ni Wang Lin na ikalat ang kanyang divine sense at pinosyento ang bundok. Bagamat mukhang normal ang bundok, may isang makapangyarihang aura na nagmumula rito. Isa itong bundok na nabuo mula sa isang yaman, tumakbo si Wang Lin sa ulap patungo sa bundok at mabilis na nakarating sa tuktok. Sa Green Heavenly Peak, si Esteemed Green Bull ay nakaupo at ang kanyang berdeng kasuotan ay kumikilos sa hangin kasabay ng kanyang puting buhok. Tila kalmado si Wang Lin nang dumating siya sa kabilang bahagi ni Esteemed Green Bull at umupo. Habang nakaupo, dahan daw ang sinabi ni Wang Lin, ang soul ay daw ay tunay na kahanga-hanga. Pagkatapos ng 178,000 taon ng pagsasanay, marahil ay makakayanang makipagsabayan sa Celestial Imperial Teacher. Hinahangaan ko ang lalim ng dakilang sekta ng kaluluwa. Nang marinig ito ni Esteemed Green Bull, tumawa siya. Hindi siya nahihiya, bagkus ay kalmado. Tama ang sinabi ni Elder Wang. Ang pagpasok sa aking dakilang sekta ng kaluluwa at agad magyabang ay isang magandang bagay. Sa katunayan, iniisip ko rin ito. Kung may isang tao na talagang magtatagal sa pagtutok sa pagsasanay ng soul ay daw ng 178,000 taon at makumplito ito, maaari nga nilang makayang makipagsabayan sa Imperial Teacher. 178,000 taon ng pagsasanay ng isang spell na hindi tumataas ang antas ng pagsasanay. Ang katawan ay walang sapat na buhay, kaya paano posibleng mangyari ito? Malupit ang mga salita ni Wang Lin. Ang requirement ng 178,000 taon ay nagpaparamdam sa kanya ng kawalan ng magagawa. Haha, kahit paano, wala akong narinig na sinuman sa dakilang sekta ng kaluluwa na nakapagtamo ng soul ay daw. Pati na ang unang henerasyong ninuno ay nakarating lamang sa 4.1 bilyong inscription. Gayunpaman, kamangha-mangha ang talento ni Elder Wang, at marami na kayong dinaanan. Baka makakita kayo ng paraan upang masterin ang pinakamalakas na spell ng aking dakilang sekta ng kaluluwa. Ngumiti si Esteemed Green Bull habang nagsasalita. Bilog na kalokohan. Hindi naging magalang si Wang Lin. Hindi siya karaniwang nagsasalita ng ganito, pero pakiramdam niya ay sobrang kasamaan ng ekspresyon ni Esteemed Green Bull. Pagkatapos magsalita ni Wang Lin, nagulat si Esteemed Green Bull. Hindi niya inasahan ng ganitong tugon mula kay Wang Lin. Matapos magpatuloy ang ilang saglit, naramdaman ni Esteemed Green Bull ang kaunting pagkakamali at ngumiti ng may kasamahan sa laro. Kalimutan na natin ito, huwag na nating pag-usapan pa. May 3 regalo ang dakilang sekta ng kaluluwa na inihanda para sa iyo. Sigurado akong magiging kapaki-pakinabang sa iyo. Pagkatapos nito, inalog ni Esteemed Green Bull ang kanyang kanang kamay at 3 ilaw ang lumitaw. May 3 kahon at mabilis itong lumipad patungo kay Wang Lin. Ibinangon ni Wang Lin ang kanyang manggas at itago ang 3 kahon nang hindi ito tinitingnan. Baka abutin pa ako ng 178,000 taon bago ko buksan ang mga kahon na ito. Umapaw ang ubo ni matandang ninuno Green Bull at mabilis na nagsabi, hindi ko po alam. Ang 3 reg-along ito ay inihanda ng unang henerasyong ninuno at ipinasa mula sa mga henerasyon. Ngayon, ito ay sa iyo na. Kung ano man ang laman nila, hindi ko po alam. Kung may mali sa mga ito, huwag mo akong hanapin. Nang makita ni Wang Lin na nakakunot ang noo, tumayo si Esteemed Green Bull at itinaas ang kanyang kanang kamay upang ituro ang langit. Lumitaw ang isang bitik sa labas ng bundok, tulad ng isang malaking espasyong bitik. Isa pang malawak na lugar ang nasa loob ng bitik, at may isang napakalaking siyam na palapag na pavilion dito. Ang pavilion na ito ay natatakpan ng ulap at tila nangingibabaw. Isang presyon ng kaluluwa ang dumadaloy mula sa bitik. Hindi pa pumasok si Wang Lin pero nararamdaman na ang presyon. Mayroon pa akong palayok ng mga gamot na kailangang top din. Maaari kang pumasok sa Soul Scripture Pavilion at pumili ng isang spell. Ang patakaran sa mga henerasyon ay makakapili ka ng isa. Kung gusto mong pumasok muli, kailangan mong magkumpleto ng mga misyon para sa sekta. Pagkatapos magsalita ni Esteemed Green Bull, mabilis siyang umalis at naglaho. Tumayo si Wang Lin at hindi pinansin ang pag-alis ni Esteemed Green Bull. Tinitigan niya ang bitik at nag-isip ng kaunti bago pumasok. Nang pumasok siya sa agos, isang malakas na presyon ang bumalot sa kanya. Ito ay isang malabong espasyo na walang langit o lupa. Ang tanging bagay na naruroon ay ang napakabigat na pavilion na siyam na palapag na napapaligiran ng fog.
May dalawang dambuhalang estatwa ng mabagsik na hayop sa labas ng pavilion. Nakasara ang pintuan ng pavilion at tahimik na tahimik. May liwanag na kumikislap sa loob ng fog sa ika-6 na palapag, na parang may tao na naglalakad sa loob. May 3 malalaking salita sa itaas ng pintuan. Soul Scripture Pavilion. Ito ang banal na lugar ng Great Soul Sect, kung saan nakaimbak ang mga spells mula sa mga nakaraang henerasyon. Bagamat mukhang kalmado, ramdam ni Wang Lin ang mga nakatagong bitag dito. Marami itong nakakatakot na bitag. Matapos mag-isip ng saglit, lumapit si Wang Lin sa siyam na palapag na pavilion. Nang malapit na siya, bigla siyang tumingin sa dambuhalang estatwa ng mabagsik na hayop. Ang mabagsik na hayop na ito ay parang kiling ngunit may pagkakaiba. Habang tinitingnan ni Wang Lin, biglang gumalaw ang mabagsik na hayop. Parang binago ng paligid at isang tinig ang yumeko sa isipan ni Wang Lin. Ibigay ang jade. Lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin. Nakita niya na ang estatwang ito ay may kaluluwa ng isang napakalakas na hayop na nakasil sa loob. Ang kaluluwa ay nagsanib sa estatwa at maaaring magbago ng maraming spell. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumitaw ang jade na ibinigay sa kanya ni Esteemed Green Bull. Naramdaman ni Wang Lin na may dumaan na bagay at pagkatapos ay nakita niya ang isang pulang kislap bago mawala ang jade ng walang bakas. Ang bibig ng estatwa ay parang ngumunguya, at ilang sandali, ibinuga nito ang jade. Makakapasok ka sa Soul Scripture Pavilion at makakapili ng isang spell. Ipinadala ng estatwa ang isang Divine Sense message bago tumigil sa paggalaw. Ang distortion ng espasyo ay nawala at naging normal na estatwa ito. Ang bilis. Kumurap ang mga mata ni Wang Lin. Hindi niya nakita ng malinaw kung ano ang ginawa ng estatwa. Matapos mag-isip ng saglit, naisip niya na ang pulang liwanag ay ang dila ng hayop. Pagkatapos tumigil ang paggalaw ng estatwa, isang puwang ang bumukas sa siyam na palapag na pavilion. Isang alon ng soul fluctuations ang nagmula sa pavilion na nagpapalakas ng presyon. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Wang Lin habang lumapit siya sa pintuan at pumasok sa puwang. Nang pumasok siya sa unang palapag ng Soul Scripture Pavilion, nakita niya ang lihim nito. Ito ay isang kwarto na may lapad na 10,000 talampakan, at may hindi mabilang na 7 pulgadang maliit na tao na lumulutang sa paligid. Nakapikit ang kanilang mga mata at hindi gumagalaw, ngunit ang bawat isa sa kanila ay naglalabas ng malakas na cultivation. Binasa ni Wang Lin ang paligid ng mga libu-libong maliit na tao. May mga lalaki at babae, bata at matanda, ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay mga soul bodies. Bawat kaluluwa ay naglalaman ng isang uri ng spell. Soul Scripture Pavilion, bulong ni Wang Lin matapos tingnan ang palapag na ito at makita ang hagdang-hagdang patungo sa pangalawang palapag. May isang mistulang liwanag na parang multo, at kung hindi mataas ang cultivation ng isang tao, hindi siya makakaakyat. Maliwanag na habang tumataas, mas kahanga-hanga ang mga spell. Hinawakan ni Wang Lin ang kanyang manggas at lumipad sa pamamagitan ng daan-daang soul bodies upang makarating sa hagdan. Nang magtapak siya sa hagdan, lumitaw ang isang puwersa ng pagtanggi na humadlang sa kanyang pag-akyat. Malakas ang puwersang ito at kayang pigilan ng lahat ng hindi nagtataglay ng third step na cultivation. Ngunit para kay Wang Lin, ito ay hindi alintana. Nanatili siyang kalmado at dahan-daw ang umakyat sa hagdan patungo sa pangalawang palapag. Ang pangalawang palapag ng Soul Scripture Pavilion ay naglalaman din ng libu-libong soul bodies. Ang mga aura na kanilang ibinubuga ay mas malakas kumpara sa unang palapag, ngunit matapos sumilip, hindi nakita ni Wang Lin ang spell na hinahanap niya. Naghahanap siya ng multi-layered illusion at ng spell na magpatawag sa kaluluwa ng mga ninuno ng Great Soul Sect. Karamihan sa mga spell na ito ay para sa mga Nirvana Void Cultivators at maaaring magpakita ng pambihirang lakas, pero wala itong silbi sa akin. Nag-isip si Wang Lin bago siya umakyat sa hagdan patungo sa pangalawang palapag. Ikatlong palapag, ika-4 na palapag, ika-5 palapag. Hindi tumigil si Wang Lin ng matagal sa bawat palapag hanggang makarating siya sa ika-5 palapag. Sa palapagang ito, malaki ang nabawasang bilang ng soul bodies na umabot na lamang sa 500. Ang mga aura na kanilang ibinubuga ay parang arcane void. Maliwanag na ito ay para sa mga arcane void cultivators. Bagamat hindi nakita ni Wang Lin kung paano sila nagbabago o ang kanilang mga chant, ramdam niya na ang bawat isa sa kanila ay sobrang lakas. Hindi alam ni Wang Lin kung ano ang mangyayari kung isa sa mga soul bodies na ito ay dinala palabas, ngunit alam niyang kung ilalagay ito sa cave world, magdudulot ito ng malaking sakuna. Ngunit, bagamat kaakit-akit ang mga spell na ito, hindi ito ang hinahanap ni Wang Lin. Tumingin siya sa hagdan patungo sa ika-6 na palapag. Kumislap ang kanyang mga mata at lumakad patungo rito. Pagtapak ng kanyang paa, naramdaman ni Wang Lin ang isang rumble sa kanyang isipan na parang tinamaan siya ng isang tao. Nayanig ang kanyang katawan at nanatili siyang hindi gumagalaw sa hagdang-hagdang iyon. Sa ika-6 na palapag, nakaupo si Yan Lu na may soul body na lumulutang sa ibabaw ng kanyang ulo.
May mga hibla ng soul energy na lumalabas mula sa soul body at pumapasok sa kanyang ulo. Sa sandaling tumapak ang paa ni Wang Lin sa mga hagdang patungo sa ika-6 na palapag, biglang binuksan ni Yanlu ang kanyang mga mata, at naglabas ito ng kakaibang liwanag. Ang taong pumapasok sa Soul Scripture Pavilion sa oras na ito ay malamang si Wang Lin. Ang cultivation ng taong iyon ay kakaiba. Hindi lang siya nasa late stage ng Spirit Void. Tingnan natin kung makakaakyat siya dito, saka ko malalaman ang kanyang cultivation. Kabanata 1833 Pusta. Nang magtapak si Wang Lin sa hagdang patungo sa ika-6 na palapag, biglang binuksan ni Esteemed Green Bull, na umalis upang magayos ng isang furnace ng mga pil, ang kanyang mga mata. Wala sa unang 5 palapag ang mga spell na hinahanap niya. Ang ika-6 na palapag ay nangangailangan ng lakas ng kalooban ng isang Void Tribulant Cultivator. Hindi pa nararating ni Wang Lin ang Void Tribulant stage, ngunit ang kanyang katawan ay may maraming lihim. Baka makapasok siya sa ika-6 na palapag. Gayunpaman, ang ika-6 na palapag ay ang kanyang hangganan. Pagdating sa ika-7 at ika-8 palapag, kapag may pumasok, isang ilusyon ang lilito sa ibabaw ng Great Soul Sect. Hindi hihigit sa 5 tao sa Great Soul Sect ang makakapasok dito. At pagdating sa ika-9 na palapag, wala ni isa maliban sa akin ang makakapasok. Inhula ng unang ninuno na kakailanganin ni Wang Lin ng 300 taon upang makapasok sa ika-9 na palapag, ang isang banayad ng ngiti ay sumili sa labi ni Esteemed Green Bull at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Nakatayo si Wang Lin na hindi gumagalaw sa hagdang patungo sa ika-6 na palapag mula sa ika-5 palapag. Matapos ang mahabang panahon, lumiwanag ang kanyang mga mata at huminga siya ng malalim. Napakabigat ng ilusyon, sa sandaling iyon, hinarap niya ang hindi mabilang na mga ilusyon. Ang maikling kalahating insenso na oras na iyon ay parang ilang daang taon sa kanya. Ngayon na siya'y muling nakabawi ng malay, lumiwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang kaliwang paa ay nagtuloy pataas ng isang hakbang. Ang kanyang isipan ay umugang, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kaliwang paa niya ay bumagsak at ang kanang paa naman ay umangat. Tumapak siya ng 7 hakbang ng sunod-sunod. Ang bawat hakbang ay nagdulot ng ugong sa kanyang isipan, at isang malakas na presyon ang bumaba sa kanya, na parabang nais siyang patumbahin sa hagdang yun. Isang simpleng hadlang ay hindi makakapigil sa akin. Ang mga bituin ng sinaunang demonyo at demonyo sa mga mata ni Wang Lin ay lumitaw at umiikot. Ang mga tunog ng pagputok ay yumeko sa kanyang katawan at ginamit niya ang kanyang makapangyarihang katawan upang labanan ang presyon at umakyat pa ng 5 hakbang. Sa mga sandaling iyon, wala nang 8 hakbang ang natitira mula sa pasukan patungo sa ika-6 na palapag. Kapag nakarating siya doon, naruroon na siya sa ika-6 na palapag. Nakaranas na ako ng laban sa mga Void Tribulant Cultivators, at ang hadlang na ito ay tanging imitasyon lamang ng presyon mula sa isang Void Tribulant Cultivator. Ako, si Wang Lin, ay ipinanganak sa Cave World at pumasok sa Immortal Astral Continent. Mayroon akong avatar na ipinanganak mula sa parehong pinagmulan ng mga ancient at celestial ancestors. Hindi ko na kailangan pang mag-alala tungkol sa hadlang na ito. Isang nakagugulat na lakas ng kalooban ang sumabog mula kay Wang Lin habang kalmado siyang umakyat sa hagdang iyon. Walang pagtigil sa kanyang paglalakad patungo sa ika-6 na hakbang. Umakyat si Wang Lin ng 7 hakbang, ngunit may isa pang hakbang na natitira. Bago pa magtapak ang paa ni Wang Lin sa huling hakbang, kumurap ang kanyang paningin. Nang mag-clear ang kanyang paningin, napansin niyang siya ay nasa gilid ng isang bangin. Kapag ang kanyang paa ay magtapak, mahulog siya sa kalaliman sa ibaba. Sa kailaliman ng bangin, mga malulungkot na hiyaw ang umeko. Ang mga multo na parang usok ay nagsimulang magtakbuhan patungo kay Wang Lin. Tinitingnan ng mga multo na nagmamadali mula sa ilalim ng bangin, nag-isip si Wang Lin. Hindi siya nagmadali habang tinitingnan ang kakaibang sitwasyon ng kanyang paligid. Mukhang simple ang hadlang na ito. Parang kailangan lang ng isang malakas na kalooban upang baliwalain ang bangin at ang mga multo upang makatawid. Ngunit ramdam ni Wang Lin na may mali. Sa mga sandaling iyon, ang mga multo mula sa bangin ay tumatakbo palabas na higit sa kalahati. Nasa ilalim na lang sila ng 1,000 talampakan mula kay Wang Lin, at mas mababa pa sa 100 talampakan. Talagang ang mahusay ang ilusyon na ito, naglabas ng malamig na ngiti si Wang Lin at naglakad patuloy ng hindi binabago ang direksyon. Sa sandaling ang kanyang paa ay magtapak, parang nagsaya ang mga multo sa bangin na parang inaabangan nila ito. Ngunit sa sandaling magtapak ang paa ni Wang Lin, ang mga ripples ay umeko at naglaho siya. Sa sandaling siya ay nawala, ang ilusyon ay gumuho. Si Wang Lin ay lumabas mula sa hagdang patungo sa ika-6 na palapag. Hindi siya tumapak sa huling hakbang, kundi diretsyong pumasok sa ika-6 na palapag. Nang magtapak ang kanyang paa, umugang ang kanyang isipan at ang lahat ay naging tahimik. Sa mga sandaling iyon, sa kuweba ng Green Heavenly Mountain, si Esteemed Green Bull ay hindi nagulat at bahagyang tumanggo. Talaga namang karapat-dapat sa isang tao na inhulog ng unang ninuno na darating.
Walang babala at malapit na siyang makapasok sa ika-6 na palapag sa unang subok. Isa itong bihirang pangyayari. Pumunta ka nga. Sa ika-6 na palapag, kumunat ang mga mata ni Yanlu habang tinitingnan si Wang Lin. Dahil pumunta ka, bakit hindi ako makakapasok? Tahimik na naglakad si Wang Lin. Kung siya ay tumapak sa huling hakbang, lahat ng pagsisikap niya ay magiging walang kabuluhan. Ang trick sa huling hakbang ay hindi ito maaaring tap okon, kundi kailangan itong land again. Sa buong kasaysayan, hindi mabilang na mga tao ang nabigo sa hakbang na ito upang makapasok sa ika-6 na palapag. Kapag nabigo ang isa sa isang pagsubok sa Soul Scripture Pavilion, kailangan nilang umalis at maghintay para sa susunod nilang pagkakataon upang subukan muli. Tiyak may nagsabi sa iyo ng lihim ng mga hagdang patungo sa ika-6 na palapag. Mahinahong sinabi ni Yanlu, akala niyang nahulaan na niya ang sagot. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado habang tinitingnan si Yanlu, ngunit hindi siya nagsalita. Kumalat ang kanyang divine sense at sinuri ang ika-6 na palapag. Mas kakaunti ang mga soul bodies dito kumpara sa ika-5 palapag, tanging mga 6 na pulang. Ngunit bawat soul body ay naglalabas ng napakalakas na aura. Maliwanag na bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang napakalakas na spell na tanging Void Tribulant Cultivators lang ang may kakayahang taglayin. Ang mga galaw ni Wang Lin ay nagpag-isip kay Yanlu na tila siya ay tahimik na sumang-ayon sa sinabi niya. Isinara ni Yanlu ang kanyang mga mata at hindi na tiningnan si Wang Lin. Pagkatapos ng lahat, hindi pinapayagan ang laban sa Soul Scripture Pavilion. Bagamat matagal na siyang elder ng sekta, hindi siya magtatangka na labagin ang mga patakaran dito. Ang Soul Scripture Pavilion ang lugar para pumili ng spell, ito ang banal na lugar ng Great Soul Sect. Maraming mga hindi maisip na lihim ang naroroon, at lubos itong nauunawaan ni Yanlu. Sinuri ni Wang Lin ang Divine Sense ang higit sa 60 soul bodies. Dito, natagpuan niya ang Multi-Layered Illusion Spell at ang Soul Fantasy Origin Spell na ginamit ni Yanlu. Partikular, ang soul body sa itaas ni Yanlu ay ang Soul Fantasy Origin Spell na hinahanap niya. Ang buong ika-6 na palapag ay tahimik at nag-isip si Wang Lin saglit bago maglakad pasulong. Ang mga paa niya ay nagtama sa ika-6 na palapag, at dahil gawa sa kahoy ang sahig dito, nagkaroon ng mga tunog ng pag-iral habang naglalakad siya. Malalakas ang tunog, kaya't ipinakita ni Yanlu ang isang ekspresyon ng pagkainis. Walang pakialam si Wang Lin kay Yanlu at dumiretso siya sa soul body ng Multi-Layered Illusion Spell. Maingat niyang tiningnan ito ngunit unti-unting nagkunot ang kanyang noo. Napansin ito ni Yanlu at tumawa ng malamig. Alam niyang dahilan yun kung bakit nagkunot ang noo ni Wang Lin. Nang unang pumasok siya rito at nakita ang mga kilalang Dao spells ng Great Soul Sect, nagkunot din ang kanyang noo. Ang unang pamamaraan lamang ng Multi-Layered Illusion Spell ang narito. Kung mayroon kang lakas, maaari kang umakyat sa ika-7 palapag para sa mga susunod na 2. Kung mayroon kang kakayahan na umakyat pa sa ika-8 o ika-9 na palapag, ang kumpletong sinaunang soul body para sa Multi-Layered Illusion Spell ay nasa ika-9 na palapag. Oh! Tiningnan ni Wang Lin si Yanlu at ang mga mata niya ay dumaan sa soul body sa itaas niya. Ang Soul Fantasy Origin Spell na ito ay hindi rin kumpleto. Baka nasa ika-7 palapag at pataas ito. Siyempre, mahalaga sa Great Soul Sect ang lakas. Kung may lakas ka, makakamtan mo ang kumpletong spell. Nasa doon ang pasukan patungo sa ika-7 palapag. Nang ahas ka bang subukan? Ngumiti si Yanlu at itinutok ang kanyang daliri sa hindi kalayuan. May isang set ng mga sinaunang hagdang patungo sa ika-7 palapag doon. Ang Soul Scripture Pavilion ay napakakaiba. Walang hadlang upang panatilihing malinis ang alikabok, kaya't ang mga hagdang iyon ay natakpan ng alikabok, nagpapakita na matagal nang walang pumunta roon. Kapag lumapit, makikita na may mga bakas ng paa sa hagdan. Ngunit ang mga bakas ng paa ay napakagaan, kaya't tinakpan sila ng isang bagong layer ng alikabok. Maaari ka bang umakyat? Tanong ni Yanlu habang nakatingin kay Wang Lin na may pang-uuyam ng ngiti. Hindi nagsalita si Wang Lin. Tinitingnan niya ang mga hagdang patungo sa ika-7 palapag at nagkunot ang kanyang noo. Malamang kailangan niya ang lakas ng kalooban ng isang mid-stage Void Tribulant Cultivator upang makarating sa ika-7 palapag. Mahirap yon para kay Wang Lin. Wala nang dapat pag-usapan pa ang ika-8 palapag o ang huling ika-9 na palapag. Kung wala kang kakayahan umakyat, huwag nang magreklamo. Ang mga spell na narito ay sapat na para sa buong buhay mo. Tinapos ni Yanlu ang kanyang sinabi at bagamat hindi ganoon ka-harsh ang mga salita niya, puno ito ng pagdama ng paghamak. Nang marinig ang mga salita ni Yanlu, biglang ngumiti si Wang Lin. Tumingin siya kay Yanlu. Bagamat puno ng galit ang mukha ng magandang babae, hindi ito nakalilimot sa kanyang kagandahan kundi nagpatingkad pa. Ngunit ang pisikal na anyo ng babaeng ito ay walang kahulugan kay Wang Lin kundi parang mga puting buto. Tumingin si Wang Lin kay Yanlu at dahan-dahang nagsabi, bakit hindi tayo magpusta? Kung makakakyat ako sa ika-7 palapag, ano ang handa mong ipusta?
Ang kanyang mga salita ay umeko sa ika-6 na palapag at umabot kay Yanlu. Kumunat ang mga mata ni Yanlu habang tinitingnan ang hagdang patungo sa ika-7 palapag at nagsimulang mag-isip. Gaano karami sa mga sinabi ni Wang Lin ang totoo? Tanging ilang tao lamang ang makakakyat sa ika-7 palapag. Sinubukan ko na at umabot lang ako sa ika-7 hakbang. Kahit nakakaiba ang kanyang cultivation, 2 beses ko na siyang nilabanan. Kung hindi ako makakakyat doon, hindi siya makakaakyat. Sinabi niya ito para magkaroon ng paraan ng pag-urong. Kung hindi ko tatanggapin, makakaiwas siya sa paksang ito at hindi ko na siya makukutsa. Kung makakapasok ka sa ika-7 palapag, ipupusto ko ito. Matapos mag-isip, kumislap ang mata ni Yanlu, at tinanghal niya ang isang asol na payong sa kanyang kamay. Tinitigan ni Yanlu si Wang Lin at ang kanyang mga salita ay naging malamig. At ikaw? Kung hindi ka makakapasok sa ika-7 palapag, anong ipupusto mo? Kabanata 1834 Pagnanasa na magsalpok sa malinaw na kalangitan. Isang saglit ng pulang liwanag ang kumislap. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang espada ng dugo ay bumagsak sa lupa. Ang espada na ito ay sapat na. Tumingin si Yanlu sa espada ng dugo. Alam niyang ito ay isang yaman mula sa Ancient Dao Clan. Karapat-dapat itong maging katumbas ng kanyang asol na payong sa isang pastahan. Magandang. Magpupusta ako sa iyo. Gusto kong makita kung paano ka tatalunan ng mga limitasyon ng ika-7 palapag. Biglang kumurap ang mga mata ni Yanlu. Hindi niya na kayang basahin si Wang Lin. Para mailabas niya ang espadang ito. Sigurado ba siyang makakapasok siya sa ika-7 palapag? Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at hindi na siya tumingin kay Yanlu. Lumakad siya patungo sa hagdang patungo sa ika-7 palapag, ngunit ang kanyang paglakad ay hindi mabilis o mabagal. Bawat hakbang ay nagdulot ng alon at tila tinatapakan ng puso ni Yanlu. Tumigil siya sa pagninilay sa soul body sa itaas at tumingin kay Wang Lin, medyo kinakabahan. Malabo niyang naramdaman na may konting pagsisisi at na hindi niya sana pinilit na pasikitin si Wang Lin. Ang asol na payong na iyon ay isang malakas na yaman niya, at ang depensa nito ay napakabigat. Matalino ang taong ito, at isang sinungaling. Natatakot ako na kapag siya'y natalo, makakahanap siya ng paraan para umatras sa pastahan. Tinitingnan ni Yanlu si Wang Lin habang papalapit ito sa mga sinaunang hagdang. Tinitingnan ni Wang Lin ang mga hagdang patungo sa ika-7 palapag. May kabuuang 19 na hakbang patungo sa ika-7 palapag. Mukhang madali lang makakyat, ngunit nang siya'y lumapit, ang mapanganib na aura ay nagpapaalala sa kanya. Kung kulang ang kanyang kalooban, ang pagtapak sa hagdang iyon ay parang lumulutang sa gitna ng dagat sa isang nag-iisang bangka. Ano, natatakot ka ba? Nang makita ni Yanlu na huminto si Wang Lin bago ang hagdang, medyo nakahinga siya ng maluwag. Talaga siyang natatakot na baka maglakad si Wang Lin pataas ng hagdang na walang anumang problema, kahit na halos imposibleng magawa iyon. Biglang lumingon si Wang Lin at may kahulugang tiningnan si Yanlu. Manood kang mabuti. Pagkasabi ni Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata at tumapak ang kanyang paa sa unang hakbang. Nang magtapak ang kanyang paa, ang kalangitan sa ibabaw ng Great Soul Sect ay agad na nagbago. Isang higanting hagdang daan na daan-daang kilometro ang lapad ang lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng Great Soul Sect. Ang maliwanag na hagdang daan ay nagbigay liwanag sa madilim na kalangitan sa ibabaw ng Great Soul Sect. Isang malalakas na tunog ng kulog ang umeko sa dilim ng gabi, gisingin ng hindi mabilang na mga cultivator ng Great Soul Sect mula sa kanilang pagninilay. Kumalat ang kanilang divine sense o lumipad palabas mula sa kanilang mga tuktok upang makita ang mga hagdang daan sa kalangitan. May nagtatangkang pumasok sa ika-7 palapag ng Soul Scripture Pavilion. Yung puting buhok na iyon. Mukhang siya na yung bagong elder, si Wang. Kahit hindi masama ang kanyang cultivation, magiging napakahirap pumasok sa ika-7 palapag. Haha, mukhang may matutunghayan tayong kakaiba. Halos 100 taon nang walang nagtatangkang pumasok sa ika-7 palapag. Maliban sa mga matatandang kasama, halos walang magkakaroon ng lakas ng loob na magtangkang pumasok. Malakas ang mga limitasyon sa loob ng Soul Scripture Pavilion. Maliban na lang kung makakapagpasok ka sa ika-7 palapag, ang hagdang daan ay patuloy na magpapakita sa kalangitan upang makita ng lahat ang iyong pagtatangkang pumasok sa ika-7 palapag. Sigurado akong mabibigo si Elder Wang. May kabuuang 19 na hakbang, at sa unang hakbang ay nakatayo ang isang higanting anyo. Ang anyong ito ay may puting buhok. Siya ay si Wang Lin. Ito ang ilusyon na nilikha ng Soul Scripture Pavilion kapag may nagtatangkang pumasok sa ika-7 palapag. Nangyari ito mula pa noong sinaunang panahon. Ang sinumang nagnanais na umakyat sa ika-7 palapag ay makikita ng lahat. Ito ay isang pakiramdam ng karangalan ngunit pati na rin isang napakalaking presyon. Kung hindi kwalipikado ang isang tao, makikita ng lahat ang kanyang pagtatanghal, pati na ang kanyang kahihiyan kapag siya ay natalo. Dahil dito, hindi marami ang nagtatangkang pumasok sa ika-7 palapag. Sa Great Soul Sect,
ilang mga sinag ng liwanag ang lumipad palabas mula sa kanilang mga tuktok. Hindi naman ito masyadong bihirang mangyari ngunit hindi madalas makita. Dahil nangyari ito, interesado sila. Ngunit kaunti lang ang naniwala na magtatagumpay si Wang Lin. Karamihan ay umaasang makikita siyang bumagsak. Pati na si Esteemed Green Bull ay nagkunot ng noo. Tumingin siya pataas. Ang kanyang tingin ay tumagos sa bundok at nakita ang ilusyon sa kalangitan. Medyo padalos-dalos siya. Sa antas ng kanyang cultivation, imposibleng makapasok sa ikapitong palapag. Buntong hininga ni Esteemed Green Bull at umiling. Isang magandang paraan ito upang pahinay ng kanyang espiritu. Huwag mong gawing madali ang Great Soul Sect. Kasabay nito, sa 3 hanggang 5 tuktok na karaniwang tinatago ng mga matatandang nilalang na palaging nagninilay, binuksan ng mga may-ari ang kanilang mga mata at tumingin. Kawili-wili. Mahirap nang pumasok sa ika-6 na palapag gamit ang antas ng kanyang cultivation, ngunit gusto pa niyang pumasok sa ikapitong palapag. Binanggit ko na, ang batang ito ay labis ang pagtaya sa kanyang sarili. Sa ilusyon sa kalangitan, tumapak ang kanang paa ni Wang Lin sa unang hakbang ng hagdang daan. Nakapikit ang kanyang mga mata at hindi gumagalaw. Ngunit hindi nagtagal, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at tinutok ang tingin sa dulo ng hagdang daan. Inangat niya ang kanyang paa at nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay nagdulot ng malalakas na tunog sa loob ng Great Soul Sect. Sa isang saglit, nakalapit si Wang Lin ng 5 hakbang. Sa ika-6 na palapag, tinitingnan ni Yanlu si Wang Lin. Pagkatapos niyang makita itong maglakad ng 5 hakbang, nagbago ang kanyang ekspresyon ngunit agad ding bumalik sa dati. Anong silbi nang makakatawid siya ng 5 hakbang? Hindi siya makakapasok sa ikapitong hakbang. Pinigan ni Yanlu ang kanyang kamao at tuluyan nang nakalimot mag-isip tungkol sa soul body sa itaas. Ang kanyang pansin ay nakatutok kay Wang Lin. Manatiling kalmado si Wang Lin, ngunit ang kanyang puso ay parang hinagupit ng bagyong galit. Pagkatapos ng 5 hakbang, parang siya ay nahulog sa isang walang katapusang kalaliman. Nang magtapak ang kanyang paa, isang malakas na divine sense ang pumasok sa kanyang katawan at bumangga sa kanyang isipan. Mag-urong, mag-urong, mag-urong. Bagamat 2 salita lang ang boses na iyon, umiko ito ng walang katapusan sa isipan ni Wang Lin. Parang ang boses ng daan-daang libong tao ay sumisigaw sa kanya. Dahil dito, naramdaman ni Wang Lin na parang ang katawan niya ay mawawasak. Parang papatayin siya sa mundong ito kapag hindi siya umatras. Tumigil ang paa ni Wang Lin sa ika-5 hakbang dahil sa boses na iyon. Tumingin siya sa hagdang daan na may matinding determinasyon sa mata. Essence True Body, magtipon. Formulary ni Wang Lin ang isang seal at itinuro ang kanyang daliri. Ang isang bahagi ng Great Soul Sect ay umalog at isang dagat ng apoy ang sumabog mula sa Firevein Mountain. Ang dagat ng apoy ay kumalat sa kalangitan at isang dambuhalang mukha ang lumitaw. Ang mukha na iyon ay ang Essence True Body ni Wang Lin. Sa isang saglit, ang dambuhalang apoy ay rumaga sa patungo sa ilusyonaryong hagdang daan at kay Wang Lin, pumasok sa kanyang katawan. Kasabay nito, sa Soul Scripture Pavilion, sa hagdang patungo sa ikapitong palapag, si Wang Lin ay natabunan ng dagat ng apoy at lumitaw ang kanyang Essence True Body. Sa sandaling lumitaw ang kanyang Essence True Body, kumislap ang kanyang mga mata. Nakamtan niya ang bagong lakas at iniangat ang kanyang paa upang magpatuloy. Ika-6 na hakbang, ikapitong hakbang, ika-8 hakbang. Hindi tumigil si Wang Lin. Mabilis siyang umakyat sa ika-13 hakbang. Sa sandaling tumapak ang paa ni Wang Lin, si Yanlu, na pinapanood siya, ay biglang tumayo. Ang kanyang magandang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon at ang kanyang katawan ay nanginig. Hindi niya napansin na ang kanyang kanang kamay ay pumutis dahil sa pagkapiga. Imposible. Kasabay nito, ang mga ekspresyon ng mga tao sa Great Soul Sect na nakita si Wang Lin na makatawid ng ilang hakbang at makarating sa ika-13 hakbang ay lubos na nagbago. Matapos ang isang pahinga sa ika-5 hakbang, dumiretso siyang umakyat sa ika-13 hakbang. Ang taong ito ay may napakagaling na kalooban. Iyon ay isang Essence True Body. Essence True Body iyon. Ang Elder Wang na ito ay kamangha-mangha. 6 na hakbang na lang at makakapasok na siya sa ikapitong palapag. Ang Essence True Body ni Wang Lin ay hindi alam ng lahat sa Great Soul Sect. Ang gulat na dulot nito ay hindi matutumbasan. Nagkagulo ang buong Great Soul Sect. Pati ang ilang mga matatandang nilalang na karaniwang nagsasagawa ng closed-door cultivation ay nahirapan. 13 hakbang. Sa Green Heavenly Peak, naging seryoso ang mga mata ni Esteemed Green Bull. Ngunit nanatili pa rin siyang nakaupo at hindi lumabas. Minaliit ko siya, ang Essence True Body niya ay malapit ng maging isang tunay na celestial, Essence True Body, Essence True Celestial. Isang salitang pagkakaiba lang, ngunit malaki ang agwat. Ngunit, 13 hakbang na iyon ay malapit ng maging limitasyon niya. 3 hakbang na lang ang kaya niya. Ang cultivation ni Esteemed Green Bull ay hindi masukat. Mahusay ang kanyang intuit ayon at bihirang magkamali.
Sa loob ng Soul Scripture Pavilion, si Wang Lin ay nakatayo sa ika-13 hakbang patungo sa ika-7 palapag. Naabot niya ito dahil sa lakas ng kanyang essence through body, ngunit ngayon, ang boses sa kanyang isipan ay tumaas ng ilang ulit. Bumaba ka. Ang sigaw na iyon ay umeko sa kanyang isipan at patuloy na umatake sa kanyang origin soul. Bagamat kalmado ang itsura ni Wang Lin, ang kanyang paningin ay naging malabo. Ang kalabuan na iyon ay nakita ni Yan Lu, ng mga hindi mabilang na cultivator ng Great Soul Sect, at ng mga matatandang nilalang na karaniwang nagsasagawa ng closed-door cultivation. Malapit na siyang mawalan. Ipinakita ni Yan Lu ang isang masayang ngiti. Mukhang hindi pa rin siya makakapagpasok sa ika-7 palapag. Tahimik na umiling ang karamihan sa mga cultivator sa Great Soul Sect. Ngunit sa eksaktong sandaling yun, biglang nawala ang kalabuan sa mga mata ni Wang Lin at napalitan ito ng isang malupit na liwanag. Yan Lu, masyado kang maagang nagsaya. Kukunin ko ang payong mo. Kabanata 1835 Isa pang pagtaya. Matapos magsalita si Wang Lin, ang kanyang paa ay tumapak sa ika-14 na hagdang. Sa sandaling iyon, ang tunay na katawan ng asensya sa likod niya ay naging isang dagat ng apoy at damaloy papasok sa kanyang katawan. Naging isa si Wang Lin sa kanyang tunay na katawan ng asensya at nagpatuloy sa paglakad. Ito na ang ika-15 na hagdang. Ang mundo ay rumagso at ang mga hindi mabilang na tagasunod ng Great Soul Sect ay nakamasid. Nang makita nila si Wang Lin na tumapak sa ika-15 na hagdang, tumapak pa siya ng isa. Ito ang ika-16 na hagdang. 3 na lang, hindi ako magpapaurong, kahit ang langit, bakit ako magpapatalo? Ang asensya ng buhay at kamatayan ni Wang Lin ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang mga ethereal na asensya ay hindi naapektuhan ng Immortal Astral Continent. Nang sumabog ito, tumapak si Wang Lin sa ika-17 hagdang. Ang aking kalooban ay sumire sa mundo ng kuweba at sa Immortal Astral Continent. Ako ang unang tao na umalis sa mundo ng kuweba. Kahit na ito ay kalooban ng isang cultivator na nasa mid-stage ng Void Tribulant, anong karapatan mo upang pilitin akong umatras? Ang tunay at peking asensya ni Wang Lin ay sumabog sa harap niya. Ang kanyang katawan ay parang ilusyon, at habang mabilis na nagbago, tumapak siya sa ika-18 hagdang. Ang eksenang ito ay nakita ng lahat ng mga disipulo ng Great Soul Sect, at ang kanilang mga puso ay nanginginig. Nang makita ito ni Yan Lu, ang kanyang mukha ay biglang pamatla. Pati na ang mga matandang nilalang sa Great Soul Sect na karaniwang nasa loob ng kanilang mga silid pagtutok ay lumabas at tumingin gamit ang kanilang sariling mga mata. Hindi kayang sirain ang aking kalooban ng banal na paghihiganti. Kinuha ko muli ang aking sariling kapalaran mula sa paghihiganti ng Diyos. Dumating ako sa Immortal Astral Continent hindi upang maglingkod kundi upang kunin muli ang aking sariling kapalaran. Dumating ako sa Immortal Astral Continent hindi upang sumunod kundi upang maglakad sa ibabaw ng langit. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap nang magningning ang kanyang karma asensya. Tumapak ang kanyang paa sa ika-19 na hagdang at pumasok siya sa ika-7 palapag. Nang tumapak ang kanyang paa, ang ilusyon sa ibabaw ng Great Soul Sect ay kumislap ng maliwanag. Lahat ng mga disipulo ng Great Soul Sect ay tumangala sa ilusyon ng may paggalang. Ang malalakas ay igagalang, saan man sila naruroon. Ginamit ni Wang Lin ang kanyang sariling lakas upang ipakita sa lahat sa Great Soul Sect na kaya niyang pumasok sa ika-7 palapag. Ang lahat ng mga hindi umaasa sa kanya ay nanginig sa kanilang mga puso at hindi nakapagsalita ng matagal. Simula ngayon, ang ika-7 palapag ay hindi na lugar na tanging 5 tao lamang nakasama ng ninuno ang makakapasok. Mayroon ng isa pang makakapasok, habang ang lahat ay nanatiling tahimik, isang sigaw mula sa malayo ang narinig. Kasabay nito, sa Green Heavenly Peak, ang esteemed Green Bull ay nagmuni-muni. Nasa upuan pa rin siya at hindi tumingin pataas, ngunit ang kanyang tingin ay seryoso. Siya, talagang pumasok sa ika-7 palapag, sinabi ng ninuno na papasok ang taong ito sa ika-7 palapag sa loob ng 3 taon, sa ika-8 palapag sa loob ng 30 taon, at sa ika-9 na palapag sa loob ng 300 taon upang magdala ng pinakamalaking swerte sa aking Great Soul Sect. Ngayon, nagbago na. Nang pumasok si Wang Lin sa ika-7 palapag ng Soul Scripture Pavilion, tumingin siya pabalik kay Yan Lu na pamatla. Ibinangon niya ang kanyang manggas at ang Blood Sword at ang Blue Umbrella ay lumipad patungo sa kanya. Yan Lu, kukunin ko ang payong mo. Si Yan Lu ay hindi namamali na itinaas ang kanyang kamay upang kunin ang payong, ngunit ang kanyang pagpapakataas ng loob ay hindi pinayagan ito. Sa sandaling iyon ng pag-aatubili, ang payong at ang Blood Sword ay dumating sa tabi ni Wang Lin. Ipinagtaboy ni Wang Lin ang Blood Sword at kinuha ang Blue Umbrella. Nang malapit na niyang burahin ang Divine Sense ni Yan Lu upang maging kanya, ang malamig na tinig ni Yan Lu ay yumeko mula sa ika-6 na palapag. Wang Lin, handa ka pa bang magpusta? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap. Pumuspos siya at tumigil sa kanyang galaw ng pag-burn ng Divine Sense. Hawak pa rin niya ito at nagsalita ng mabagal. Ano ang gusto mong ipagpusta?
Pinagpupustahan ko na hindi mo kayang pumasok sa ikawalong palapag. May lakas ka bang magpusta? Lumipat si Yanlu sa ilalim ng hagdang-hagdang ngunit hindi naglakas loob na tumapak dito. Tumanggaw siya kay Wang Lin. Hindi agad nagsalita si Wang Lin ngunit nagmuni-muni. Kung matalo ka, kailangan mo lamang ibalik ang hiya sa akin. Pero kung manalo ako, bago pa matapos magsalita si Yanlu, pinutol siya ni Wang Lin. Bakit ako magpapatuloy na magpusta sa iyo? Tahimik na sinabi ni Wang Lin habang itinaas ang kanyang manggas at pumasok sa ikapitong palapag, kung saan mayroong wala pang 30 soul bodies. Wang Lin. Kung manalo ka, ibibigay ko sa iyo ang hiyas na ito. Ibinangon ni Yanlu ang kanyang kamay at isang maliit na purpura na banga ang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang banga, nagkaroon ng alon ng kaluluwa mula rito. Ito ay isang yaman mula sa ikasyam na ninuno, si Luo Yunhai, at aksidenteng nahanap ko ito. Pinagsama niya ang 1 bilyong Dao Soul sa loob nito at ngayon ay pira-piraso na, ngunit may natitirang 30 milyong Dao Souls dito. Bagamat ito ay isang gamit na maaari lamang gamitin ng isang beses, kaya nitong maglunsad ng atake na katumbas ng isang cultivator na nasa peak mid-stage ng Void Tribulan. Ang gamit na ito ang dahilan kung bakit kayang tawagin ang ikasyam na ninuno gamit ang Soul Fantasy Origin. Sa gamit na ito, kaya muling tawagin ang ikasyam na ninuno gamit ang Soul Fantasy Origin. Hanggat makakapasok ka sa ikawalong palapag, makakamtan mo ito. Handang magpusta ka ba? Ang tinig ni Yanlu ay matalim at umeko sa buong Soul Scripture Pavilion. Huminto ang mga hakbang ni Wang Lin at naramdaman niya ang mga alon ng kaluluwa mula sa ika-6 na palapag. Kailangan niya ng mga yaman. Kung nais niyang magtagumpay sa Immortal Astral Continent, bukod sa kanyang sariling lakas, ang mga yaman ay susi. Kung makuha ko ito, magkakaroon ako ng isang mabisang pangontra na kayang magbanta sa mga cultivator sa mid-stage ng Void Tribulan. Nagmuni-muni si Wang Lin habang ang kanyang tingin ay sumuot sa hagdang patungo sa ikawalong palapag. Ang alikabok sa hagdang ay mas makapal. Malinaw na matagal nang walang tumapak dito. Ang Divine Sense ni Wang Lin ay sumuyod sa mga soul bodies sa ikapitong palapag. Ang mas kumpletong Soul Fantasy Origin at ang Multi-Layered Illusion ay naruroon. Gayunpaman, ang mga naruroon sa ikawalong palapag ay mas kumpleto pa. Kung hindi ko gamitin ang lakas ng aking avatar sa Void, magiging mahirap akyatin ang ikawalong palapag. Nakakunot ang noo ni Wang Lin at nagsimulang sukatin ang mga benepisyo at kalugihan habang dahan-daang sinusuri ang avatar sa Void. Si Yanlu ay nasa ika-6 na palapag, naghihintay ng sagot ni Wang Lin. Siya ay bahagyang nag-aalala na hindi tatanggapin ni Wang Lin ang alok, o kapag tinanggap ito, may paraan si Wang Lin upang makarating sa ikawalong palapag. Huwag na, hindi ko kayang mawalan ng payong na iyon. Ang ikawalong palapag, naglalaman ng kalooban ng huling yugto ng Void Tribulan. Sa antas ng cultivation ni Wang Lin, tiyak na nasaktan siya sa pag-abot sa ikapitong palapag. Hindi siya makararating sa ikawalong palapag. Habang ang pag-aalala ay gumugulo kay Yanlu, ang mga salita ni Wang Lin ay umeko mula sa ikapitong palapag. Kung nais mong magpusta tayo. Ang mga salitang ito ni Wang Lin ay tiyak. Ang banga na puno ng 30 milyong Dao Souls ay isang bagay na kailangan niyang makuha. Nang suriin niya ang kanyang avatar, natuklasan niyang mas mabilis itong lumago kaysa inaasahan, kaya kahit maglabas ito ng ilang lakas, hindi ito gaanong makakaapekto sa avatar. Matapos pag-isipan ng lahat, nagpasya si Wang Lin. Nang marinig ni Yanlu ang mga salita ni Wang Lin, nagsimula siyang mag-isip ng pagsisisi. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pagiging tiyak ni Wang Lin sa mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng takot. Ito, ang mga mata ni Yanlu ay puno ng pag-aalinlangan. Ano, hindi ka ba magtataya? Kung hindi ka magtaya, kalimutan na natin. Huwag mong sisihin ako kung burahin ko ang Divine Sense sa payong na ito. Ngumiti si Wang Lin at hawak ang Blue Umbrella sa kanyang kanang kamay. Itinaas niya ang kaliwa niyang kamay upang burahin ang Divine Sense na naiwan dito. Sige, magpupuste na ako sa iyo. Hindi ako naniniwala na kaya mong makarating sa ikawalong palapag. Pinagkagat ni Yanlu ang kanyang mga ngipin. Tumawa si Wang Lin at tumakbo patungo sa mga bituin patungo sa ikawalong palapag. Ang isipan ni Wang Lin at ang avatar sa Void ay nagkaroon ng koneksyon. Ang koneksyong ito ay hindi tinatabla ng lahat ng mga limitasyon sa Great Soul Sect at maging ng mga limitasyon sa Soul Scripture Pavilion. Hindi rin kayang pigilan ng mga batas ng Immortal Astral Continent ang lakas na sumasabog patungo sa kanya. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at sa 7 hakbang, narating niya ang hagdang patungo sa ikawalong palapag. Sa isang hakbang, nagpatuloy siya. Yanlu, manood ka ng mabuti. Sa sandaling tumapak ang paa ni Wang Lin sa hagdang, ang mga cultivator sa labas ay handang umalis. Ngunit ang kanilang mga puso ay nanginginig at tumangala silang lahat. Pati ang mga mukha ng mga matandang nilalang ay nagbago. Ang ilusyon ay nawala mula sa langit ng Great Soul Sect, ngunit sa sandaling ito, isang mas malaki at mas maliwanag na hagdang-hagdang ang biglang lumitaw.
Ang hanay ng hagdang-hagdang na ito ay patungo sa ikawalong palapag ng Soul Scripture Pavilion. Muling lumitaw ang itsura ni Wang Lin sa hagdang-hagdang. Ang kanyang puting buhok ay nagbigay ng takot sa mga isipan ng lahat. Siya, talaga bang pupunta siya sa ikawalong palapag? Ito ay isang bagay na bihirang mangyari, kahit sa loob ng mga daang taon. Makikita ko talagang may sumusubok na magtagumpay sa pagitan ng ikapitong at ikawalong palapag. Isang kaguluhan ang umalingaw habang ang mga matandang guro na nasa loob ng kanilang mga silid pagtutok ay nakatingin ng seryoso. Sa Green Heavenly Peak, hindi na kayang panatilihin ni Esteemed Green Bull ang kanyang kalmado. Tumayo siya at ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Hindi na niya maitago ang pagkabigla sa kanyang puso. Pupunta siya sa ikawalong palapag. Ang pumasok sa ikapitong palapag 3 taon ng maaga ay isang bagay, pero ang pumasok sa ikawalong palapag 30 taon ng maaga ay, hindi alam ng matandang ninuno kung mabuti o masama ito para sa Great Soul Sect. Gayunpaman, ang paglihis mula sa hula ng sinaunang ninuno ay nagdulot sa kanya ng kabalisahan. Sa ika-6 na palapag, hindi makapasok si Yanlu sa ika-7 palapag o makita ang mga pagbabago roon. Pati ang kanyang divine sense ay hindi makapasok, ngunit dahil sa kanyang antas ng cultivation, mayroon siyang mga pamamaraan. Sa bagong tuktok ng bundok na ibinigay kay Yanlu, isa sa kanyang mga disipulo ay nakatingala sa langit ng may pagkabigla. Siya ay nanginig at ang kanyang mga mata ay biglang nawala ng pokus at pinalitan ng puot. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ng babaeng disipulo ay pinigilan at ang divine sense na iniwan ni Yanlu sa tuktok ng bundok ay kumuha ng kontrol, ginawang mga mata ni Yanlu ang disipulo. Kabanata 1836 Pagpipigil ng Avatar. Ang langit at lupa ay nanginginig at ang dambuhalang hagdan ay tila nagdudulot patungo sa langit mismo. Nakatayo si Wang Lin sa unang hakbang ng hagdan na parang isang Diyos. Ang kanyang mga puting buhok na dumadaloy ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kahusayan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at ang kanyang mata ay naglakbay sa lupa. Sa huli, ang kanyang mga mata ay napadpad sa tuktok ni Yanlu at sa disipulo na tinake over ng divine sense ni Yanlu. Ang babaeng disipulo ay nanginig at nagpakita ng isang ekspresyon ng pagkabigla. Naramdaman ni Yanlu na parang mawawala ang kanyang divine sense mula sa katawan ng babaeng disipulo. Kung ang tingin ni Wang Lin ay tumagal pa ng ilang sandali, tiyak na maaalis ang kanyang divine sense. Hindi pa niya nararanasan ang ganitong pakiramdam. Bagamat kaya rin ito gawin ni Old Ancestor Green Bull, ang aura ni Wang Lin ay nagbigay kay Yanlu ng kakaibang pakiramdam. Sa sandaling iyon, mula sa pananaw ni Yanlu, si Wang Lin ay hindi na ang parehong Wang Lin na nakilala niya. Malinaw na magkaiba ang pakiramdam na ito. Oo, pareho silang tao, ngunit ang dalawang ito ay nagdulot ng magkaibang uri ng pagkabigla. Hindi lang siya ang nagulat. Lahat ng cultivator na nakaharap sa mata ni Wang Lin ay nakaramdam ng rumble sa kanilang isipan at umatras. Naramdaman nilang parang ang kanilang mga pinagmulan na kaluluwa ay tinatanggal mula sa kanilang katawan. Walang pakialam sa antas ng cultivation, maging ang pinakamababang disipulo, ang mga elders ng sekta, at pati na ang mga matandang nilalang, lahat ay nakaramdam ng parehong bagay, na ang kanilang kaluluwa ay mahihiwalay mula sa kanilang katawan. Lahat ng ito ay dulot ng nakakatakot na mata ni Wang Lin. Nandoon din si Old Ancestor Green Bull sa Green Heavenly Peak. Nang tumuno si Wang Lin kay Yanlu, agad niyang tiningnan ang direksyon ni Yanlu. Nang magtagpo ang mata ni Wang Lin at ang mata ni Esteemed Green Bull, ang ekspresyon ng matanda ay nagbago ng malaki. Ang kanyang katawan ay nanginginig at isang berdeng usok ang lumitaw mula sa likod niya upang maging kanyang essence true body. Mabilis na nawala ang tingin ni Wang Lin, ngunit ramdam pa rin ni Esteemed Green Bull ang panginginig sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Ang mga mata na iyon ay matalim, walang malasakit, na parang ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at dapat sumamba sa kanya. Hindi pa nakapunta si Old Ancestor Esteemed Green Bull sa Royal Capital ng mga sinaunang bansa. Kung nakita niya ang matayog na estatwa ng Ancient Ancestor, mararamdaman niya ang pamilyar na pakiramdam. Ang aura ng dambuhalang anino ni Wang Lin sa langit ay nakakagulat na kahawig ng aura ng Ancient Ancestor, ngunit may mga kaunting pagkakaiba sa mga detalye. Ito, ano nangyari sa kanya, hindi ito si Wang Lin. Sino siya? Ang mukha ni Esteemed Green Bull ay namutla at tumakbo siya palabas mula sa yungib. Tumayo siya sa labas at ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Sa langit, itinago ni Wang Lin ang kanyang malaking anino at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Esteemed Green Bull ang sikreto ni Wang Lin at hindi niya alam na siya rin ito. Ngunit ang nakakagulat na aura ay mula sa avatar ni Wang Lin. Nang ipikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata, itinaas niya ang kanyang paa at dahan-daang naglakad. Nang matapakan niya ang isang hakbang, isang malakas na tunog ng kulog ang umalangaw-ngaw. Ang ilusyon ng hagdan ay nanginginig na parang hindi kayang tiisin ni Wang Lin. Parang ang hakbang ni Wang Lin ay galing pa mula sa malalayong kawalan.
Huwag nang pag-usapan ng Soul Scripture Pavilion, parang hindi kayang tiisin ng Great Soul Sect o pati na ng buong Green Bull Continent ang hakbang na ito. Nang marinig ang malalakas na tunog ng kulog, muling umabant si Wang Lin. Hindi siya huminto, ngunit hindi rin siya nagmamadali. Siya ay kalmado at naglakad pataas ng hagdan na parang bahay lang niya ito. Ang pangatlong hakbang, pang-apat na hakbang, pang-limang hakbang, ang lahat ng nasa Great Soul Sect ay tahimik na pinanood siyang umakyat ng 15 hakbang. Nakaakyat siya sa mga hakbang na iyon nang hindi humihinto, parang ang mga paghihigpit sa mga hakbang ay wala lang sa kanya. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng panginginig sa mga disipulo ng Great Soul Sect. Nagulat ang lahat ng mga matandang nilalang na nag-aaral sa mga silid. Si Old Ancestor Green Bull ay napapahinga. Ang divine sense ni Yan Lu sa babaeng disipulo ay nanginginig at halos mawalan ng kontrol. Pinisil niya ang kanyang kamao hanggang sa magdulot ng sugat at nagsimulang damaloy ang dugo. Ang mundo ay umugang. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang paa at ipinikit ang kanyang mga mata. Pumasok siya sa 16th step pagkatapos ay ang 17th step. Sa 18th step, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata. Isang presyon mula sa langit ang kumalat mula sa kanyang mga mata at bumalot sa lupa sa ibaba. Ang sinumang tumingin sa kanya ay napababa ang ulo at hindi maglakas loob na tumingin sa kanyang mga mata. Ang divine sense ni Yan Lu na nasa isa sa mga disipulo niya ay nanginginig. Parang ang kanyang divine sense ay malalabas mula sa katawan. Yan Lu, nanalo ako. Isang kalmadong tinig ang umabot sa buong mundo bago pa man mag-take ang huling hakbang ni Wang Lin at umabot sa ika-19 na hakbang. Nakarating siya sa ika-8 palapag ng Soul Scripture Pavilion. Sa sandaling binitiwan ng mga salita ni Wang Lin, ang divine sense ni Yan Lu sa babaeng disipulo ay nanginginig. Unti-unting nawala ang kanyang divine sense. Ang babaeng disipulo ay umatras ng ilang hakbang, at ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Sa sandaling ito, ang buong Great Soul Sect ay naging katahimikan, ngunit maya-maya, isang malaking kaguluhan ang kumalat sa buong sekta. Siya ay nagtagumpay. Tumagos siya sa ika-7 at ika-8 palapag ng magkasunod. Pumasok na si Elder Wang sa ika-8 palapag. Ang tingin niya ay talagang nakakatakot. Wala pa akong nakitang cultivator na may ganong klase ng tingin. Sa Green Heavenly Peak, si Old Ancestor Green Bull ay tinitingnan ng ilusyon na dahan-daang nawawala. Ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago hanggang sa magpakita siya ng isang komplikadong ekspresyon. Sa Soul Scripture Pavilion, si Yan Lu, na nasa ika-6 na palapag, ay nawala ng kulay sa mukha. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang tahimik na nakatayo sa pasukan ng hagdan patungo sa ika-7 palapag. Ang gourd sa kanyang kamay ay tila napapaligiran ng isang makapangyarihang puwersa na pilit itong kinuha. Ngunit sa sandaling iyon, si Yan Lu ay kumagat sa kanyang mga ngipin at pinanatili ang gourd, tinutulan ang puwersang iyon. Oh! Gusto mo bang sirain ang pastahan? Habang hawak ni Yan Lu ang gourd, narinig niya ang tinig ni Wang Lin mula sa ika-8 palapag sa itaas. Kasabay nito, narinig niya ang tunog ng mga hakbang na umabot sa taas ni Yan Lu. Sa sandaling pumasok si Wang Lin sa ika-8 palapag, lumingon siya at naglakad pababa. Matapos magtagumpay sa pagpasok sa ika-7 at ika-8 palapag, maaari na siyang bumangon at bumaba ayon sa kanyang nais. Ang pag-akyat at pagbaba ng hagdan ay hindi na magdudulot ng ilusyon, at wala nang makakakita sa nangyayari. Gayunpaman, naramdaman ni Yan Lu na may isang makapangyarihang nilalang na bumababa mula sa ika-8 palapag. Ang tunog ng mga yapak ay umuungol sa loob ng Soul Scripture Pavilion. Dahan-daang bumaba si Wang Lin sa hagdan at dumating siya sa ika-7 palapag. Nakipagpustahan ka, pero gusto mong bawiin ito. Hindi ko hinihingi ang pastahan, ikaw ang gumawa nito. Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado, umabot ito kay Yan Lu mula sa ika-7 palapag. Ang mga mata ni Yan Lu ay kumurap at nakita niyang ang kanang paa ni Wang Lin ay tumapak sa hagdan. Mula sa posisyon niya, hindi niya makita si Wang Lin, kundi ang kanang paa lamang. Nang matapakan ni Wang Lin ang hakbang, pakiramdam ni Yan Lu ay parang humarap siya sa buong mundo. Sigurado ka bang gusto mong sirain ito? Dahan-daang bumaba si Wang Lin sa hagdan, at ang kanyang tinig ay puno ng karangalan. Parang ang kanyang tinig ay sumalungat sa mga paghihigpit dito at lampas pa sa batas ng Immortal Astral Continent habang bumababa sa Great Soul Sect. Habang patuloy na bumababa si Wang Lin, ang kanyang mga binti at katawan ay dahan-daang lumitaw sa mga mata ni Yan Lu. Sigurado ka ba? Sagutin mo ako. Tumapak si Wang Lin sa ika-9 na hakbang at ipinakita ang kanyang katawan. Ang kanyang mga salita ay kalmado, ngunit umabot ito tulad ng kulog. Si Yan Lu ay may kalmadong mukha at umatras ng ilang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Sa sandaling ito, nakalimutan niya ang sarili niyang antas ng cultivation at naramdaman niyang isa siyang langaw na harapin si Wang Lin. At si Wang Lin ay hindi na mukhang Wang Lin sa kanya. Sino ka? Ang mga ugat sa mata ni Yan Lu ay pumutok at ang kanyang tinig ay halos manghina. Ginagamit ni Wang Lin ang kapangyarihan ng kanyang avatar upang pigilan si Yan Lu.
Pagkatapos niyang ganap na mapigilan siya, iiwanan niya ang isang bitik sa kanyang Dao Heart. Sa hinaharap, kapag nagtagpo silang muli, magkakaroon siya ng takot sa kanya. Dahil dito, ang babae ay hindi na magiging banta sa kanya sa hinaharap. Wala namang malalim na galit sa pagitan nila, at hindi nais ni Wang Lin na sirain ang kanyang Dao Heart. Sa hinaharap, makakapag-cultivate pa rin ng normal ang babaeng ito, ngunit matatakot siya kay Wang Lin at iiwasang maging kaaway niya. Ibigay mo na. Muling bumabas si Wang Lin at naglakad pa ng 2 hakbang. Pinataas niya ang kanyang kanang kamay ng pabiro. Ngunit ramdam ni Yan Lu na parang ang 2 hakbang na iyon ay tumama sa kanyang puso. Parang gumuho ang mundo at kumikilos upang magpataw ng bigat sa kanya. Kung hindi siya sumunod sa utos ni Wang Lin, madudurog siya ng mundo. Habang nanginginig, ang liwanag sa mata ni Yan Lu ay parang kumakalat. Hindi niya kayang tiisin ang presyon sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang presyon mula kay Wang Lin ay nagdulot sa kanya ng walang katapusang takot. Dahan-daang lumuwag ang kanyang kanang kamay at ang gourd ay lumipad mula sa kanyang kamay at pumasok sa palad ni Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kalmado ngunit kumikislap ng maliwanag. Ito ang unang pagkakataon niyang gamitin ang buong aura ng kanyang avatar upang supilan ang isang tao. Ang lakas ng aura na ito ay nagulat din sa kanya. Hinawakan ni Wang Lin ang gourd sa kanyang kamay, lumingon, at naglakad pataas ng hagdan pabalik sa ika-7 at ika-8 palapag. Magpapatuloy pa rin siyang pumili ng spell. Hindi hanggang mawala si Wang Lin sa paningin ni Yan Lu na nagsimulang maglaho ang nakakatakot na pakiramdam. Ang katawan ni Yan Lu ay naging malambot at umatras siya ng ilang hakbang. Ang kanyang puso ay puno ng hinagpis at nagkaroon siya ng isang komplikadong ekspresyon. Dahan-daang bumalik si Wang Lin sa ika-8 palapag. Ang lugar na ito ay puno ng alikabok, parang matagal nang walang dumaan dito. Hindi malaki ang lugar. May 7 pulgadang soul bodies na naglalabas ng malambot na liwanag. Ang mga 7 soul bodies na ito ay naglalaman ng 7 labis na makapangyarihang Dao spells ng Great Soul Sect. Bawat isa ay kayang magwasak ng mundo. Kabanata 1837 Soul ay Dao. Sa ika-8 palapag ng Soul Scripture Pavilion, unti-unting nawala ang nakakashock na aura sa katawan ni Wang Lin hanggang sa ito'y tuluyang nawala at bumalik sa avatar sa kalawakan. Ayaw ni Wang Lin na gumamit ng labis na kapangyarihan mula sa avatar. Gagamitin lamang niya ang tamang halaga at hindi mag-aaksaya ng kapangyarihan. Walang benepisyo sa paggamit ng sobra, at maaari itong magdulot ng pagka-wither ng avatar. Tungkol naman sa paggamit ng kapangyarihan ng avatar upang makapasok sa ika-9 na palapag, pumasok sa isip ni Wang Lin ang ideya na ito sa isang sandali. Ngunit naramdaman niya ang lakas ng mga limitasyon sa mga hagdang iyon, at ang halaga ng pag-akyat ay sobrang taas. Hindi ito sulit subukan sa kanyang kasalukuyang antas ng kultibasyon. Matapos timbangin ang mga benepisyo at pagkawala, iniwan ni Wang Lin ang ideya ng pag-akyat sa ika-9 na palapag. Ibinugin niya ang aura mula sa avatar at nagsimula siyang magmasid sa ika-8 palapag. Isa lamang ang spell na maaari niyang piliin sa Soul Scripture Pavilion, at hindi ito isang bagay na kayang baguhin ni Wang Lin. Ang kanyang mata ay dumaan sa 7 pulgadang soul bodies. Naramdaman ni Wang Lin ang Soul Fantasy Origin Spell, ang Multi-Layered Illusion Spell, at ang Soul Eye Daw na nagdulot sa kanya ng mapait na ngiti sa gitna ng 7 soul bodies dito. Tungkol naman sa ibang mga spell, hindi pa nakikita ni Wang Lin ang kahit isa na ginagamit ng personal, ngunit sinuri pa rin niya ang mga ito. Ang Great Soul Sect ay nakatuon sa Soul Illusion Spell. Karamihan sa mga core disciple ay kayang gamitin ang Multi-Layered Illusion Spell, ngunit hindi nila kayang ipakita ang tunay nitong lakas. Kapag nakalikha ng 8 layer ng ilusyon, ang lakas nito ay kayang magwasak ng kalangitan. Tumigil ang mata ni Wang Lin sa ika-3 soul body mula sa siyam. Ang soul body na ito ay naglalaman ng multi-layered illusion. 8 layer lang. Ang limitasyon ng spell na ito ay siyam. Kung walang ika-9 na layer, hindi kumpleto ang spell na ito. Ang sabi ni Wang Lin habang naguguluhan. Parang ang kumpletong bersyon ay nasa ika-9 na palapag. Pinag-isipan ni Wang Lin at tumingin sa ika-7 soul body. Ang aura mula sa soul body na ito ay kasing lakas ng multi-layered illusion. Ang ika-7 soul body na ito ay naglalaman ng Soul Fantasy Origin na ginamit ni Yan Lu, at kumpleto ang spell na ito sa ika-8 palapag. Pinag-isipan ni Wang Lin sandali at nagsimulang magdesisyon sa pagitan ng dalawa. Kahit hindi ako pumunta sa ika-9 na palapag ngayon, pupunta rin ako doon balang araw. Sa lahat, ang multi-layered illusion ay isang bagay na kailangan ko talagang makuha. Kaya't hindi ko na kailangang piliin ito ngayon, at sa Soul Gourd, mas akma ang Soul Fantasy Origin sa ngayon. Matapos mag-isip sandali, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nagdesisyon. Kapag nakapagdesisyon na siya, hindi na siya magbabago ng isip. Pumunta siya sa ika-7 soul body at umupo. Ang kanang kamay niya ay bumuo ng seal at itinuro ang ika-7 soul body.
Ang ikapitong soul body ay nayanig at naglabas ng isang kabigani na liwanag na bumalot sa buong ikawalong palapag. Dahan-dahan itong lumutang sa ibabaw ng ulo ni Wang Lin na parang siya ay nagpo-practice. Mga alon ng mga strand ng usok mula sa ikapitong soul body ang pumasok sa katawan ni Wang Lin sa pamamagitan ng mga butas ng kanyang katawan. Kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin, at habang pumapasok ang mga usok na parang strand sa kanyang katawan, naririnig niya ang isang boses na bumubulong sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan itong naimprinte sa kanyang kaluluwa at naging natural sa kanya. Bumalikwas ang oras, 3 araw na nanatili si Wang Lin sa ikawalong palapag. Sa loob ng 3 araw, hindi siya gumalaw kahit kaunti habang ini-absorb ang Soul Fantasy Origin mula sa 7 pulgadang soul body. Hindi niya alam na ang kanyang itsura ay naimprinte na sa isipan ng bawat disipulo at halos naging isang alamat na siya. Ang pagdaos-daos sa ikapitong at ikawalong palapag ng sabay, bagamat nagawa na ito dati, kakaunti lang ang nakagawa. Ang bagong talagang Elder Wang ay naging paksa ng mga spekulasyon sa mga disipulo ng Great Soul Sect. Maraming mga spekulasyon, ngunit wala sa kanila ang tumutugma sa katotohanan. Ang mga kaunti na nakakalam ng katotohanan ay hindi basta-basta ibubunyag ito. Hindi ito tinalakay ng mga kapatid na sina Fan Shanmeng at Fan Shanlo, o ng Old Ancestor Green Bull. Hindi rin ito binanggit ni Yan Lu pagkatapos magkaroon ng bitik sa kanyang Dao Heart mula kay Wang Lin na naging sanhi ng takot sa kanya. Tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang cultivator mula sa ancient country, ang impormasyong ito ay seliado ni Old Ancestor Green Bull. Nagpadala siya ng isang kautusan ng katahimikan. Ang 3 araw na panahoy hindi sapat upang maglaho ang mga spekulasyon tungkol kay Wang Lin. Habang ang araw ay sumikat sa ika-4 na araw, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa ikawalong palapag ng Soul Scripture Pavilion. Ang kanyang mga mata ay tila iba na sa dati. Naglalaman na sila ngayon ng mga strand ng usok na parang panaginip. Kapag tiningnan mo sila, malulubog ka sa kanyang mga mata at hindi makakatakas. Soul Fantasy Origin. Kaya pala ganito, bulong ni Wang Lin at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Matapos ang mahabang panahon, huminga siya ng malalim, tumayo, at nagsimulang bumaba sa hagdan. Isa-isang hakbang niyang binaba ang hagdan. Mula ikawalong palapag, bumaba siya ng direkta sa ikalimang palapag, sa ikatlong palapag, hanggang sa makarating siya sa unang palapag. Ang mga spell ng Great Soul Sect, kung ito man ay ang Soul Eye Dao o Soul Fantasy Origin, ay nangangailangan ng paghahati ng bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang bahaging iyon ay makikipag-ugnayan sa mundo upang may sigawa ang mga serye ng spell. Hindi nakakapagtaka na hindi ko natutunan ng multi-layered illusion spell sa loob ng Cave World at maaari lamang gamitin ang Ghostly Sail upang magamit ito. Nang wala ang Ghostly Sail, na wala ang kakayahang gamitin ng spell, ang mga mata ni Wang Lin ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag habang lumalabas siya mula sa Soul Scripture Pavilion. Lumipad siya palabas mula sa puwang sa labas ng Soul Scripture Pavilion, at sa sandaling lumabas siya, ang puwang sa labas ng Green Heavenly Peak ay nagsara. Si Old Ancestor Green Bull sa loob ng Green Heavenly Peak ay pinanood si Wang Lin na umalis at huminga ng maluwag. Kung pumasok si Wang Lin sa ika-9 na palapag ng 300 taon ng maaga, hindi talaga niya alam ang gagawin. Ang unang henerasyon ng Ancestor ay humula na papasok si Wang Lin sa ika-9 na palapag pagkatapos ng 300 taon dito. Pagkatapos, sa ika-9 na araw matapos niyang pumasok sa ika-9 na palapag, magsasanib ang 3 pangunahing sekta ng Green Devil Continent upang sugurin ang aming Great Soul Sect at ang Guiyi Sect. Ang layunin nila ay upang makuha ang pinigilang Heavenly Bull Soul sa ilalim ng Heavenly Bull Continent. Ang mukha ni Esteemed Green Bull ay puno ng pangamba. Bagamat alam niya ang lahat ng maaga at nakapaghandog ng serye ng paghahanda, ang hindi tiyak na dala ni Wang Lin ay nagdudulot ng pangamba sa kanya. Ang unang henerasyon ng Ancestor ang nagtatag ng Great Soul Sect, at ang kanyang pinagmulan ay sobrang misteryoso. Wala nang ibang henerasyon ng mga Ancestor na nakakaalam kung sino siya. May rumor na ang Soul Eye Dao ay orihinal na may 2 bahagi, at ang isa pang bahagi ay tinatawag na Dao Eye Soul. Ayon sa rumor, ang unang henerasyon ng Ancestor ay isang napakamalakas na Dao disciple mula sa isang nakatagong sekta sa Immortal Astral Continent, ngunit sa kanyang henerasyon, may 2. Minana nila ang Soul Eye Dao at ang Dao Eye Soul, pagkatapos, dahil sa isang dahilan, iniwan ng luma Ancestor ang pagkakataon na makuha ang kompletong Dao. Umalis siya mag-isa at pumunta sa Heavenly Bull Continent na bagong likha ng Celestial Ancestor. Pagkatapos, itinatag niya ang Great Soul Sect dito. May mga rumor din, na paisip si Esteemed Green Bull tungkol sa huling rumor at hindi makontrol ang panginginig. Tumingin siya sa malayo, patungo sa kung saan naruroon ang Center Continent. Ang huling rumor ay isang bagay na ipinagkalat ng lahat ng disipulo ng Great Soul Sect. Ang impormasyong ito ay sobrang nakakatakot kaya tinawag na rumor lamang. Ayon sa rumor, sa Imperial City, ang Dao Art ng linya ng Imperial Teacher ay tinatawag na Dao Eye Soul, tahimik na nag-isip si Esteemed Green Bull at naramdaman ang pagkabahala. Matapos ang matagal na oras, huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-cultivate.
Lumipad si Wang Lin sa Great Soul Sect. Ang Great Soul Sect ay napakalaki, kaya't hindi mo makikita ang dulo nito sa isang sulyap. Makikita mo lamang ang mga bundok na dumadaan sa kalangitan. Gayunpaman, tuwing dadaan si Wang Lin, ang divine senses ay kumakalat upang bumuo ng mga figure na yumuyuko at binabati siya ng magiliw. Kung ang iba ay nirerespeto si Wang Lin, siya naman ay rerespetuhin sila pabalik. Sa daan, ngumiti siya at yumuko sa kanyang mga kapwa-disipulo bago bumalik sa kanyang burning peak. Si Fan Shanmeng ay nasa labas pa ng bundok. Pagod siya ngunit hindi naglakas loob na umalis. Paglapit ni Wang Lin sa bundok, dumaan ang kanyang mga mata kay Fan Shanmeng at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang magtungtong siya sa bundok, ang kanyang boses ay umabot. Pumasok ka, magulo ang kuweba. Linisin mo ito at maghanap ng lugar upang matuluyan. Maghanda upang tawagin anumang oras. Nagbigay galang si Fan Shanmeng at tumango. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at marahang naglakad papasok sa Burning Mountain. Ang init ng hangin ay nagpatindi pa sa kanyang pawis, at matagal bago niya kinaya na maglakad papasok. Nang magalit ang kanyang mga mata, tiningnan niya ang direksyon ni Wang Lin, bago kalmayan ang sarili at nagsimulang maglinis ng kuweba ayon sa utos ni Wang Lin. Bumalik si Wang Lin sa kuweba sa tuktok at umupo. Ipinagpag niya ang kanyang kamay at 3 kahon ang lumitaw sa harap niya. Ang 3 kahon ay ang 3 Reg Along ibinigay sa kanya ni Esteemed Green Bull. Maganda ang pagtrato ng Great Soul Sect sa akin at maaari kong isaalang-alang na manatili dito sandali bago maghanap ng teacher. Hindi ko pa rin lubos na nauunawaan ang buong kalagayan sa lugar ni teacher. Ngunit, upang ako'y biglaang lumitaw, siguradong may ilang tao na hindi masaya at nais magdulot ng gulo. Kaya, kailangan kong dagdagan ang aking antas ng cultivation bago ko hanapin si teacher. Ang isang tao na kasing taas ng cultivation ni Wang Lin ay may pakiramdam ng mga panganib sa hinaharap. Bagamat hindi ito kasing linaw ng mga makakakita ng pagbabago sa mundo, may pakiramdam pa rin siya sa kalagayan. May kabuntot siyang pakiramdam na isang malaking kalamidad ay dumarating para sa kanya. Basta't mataas ang aking antas ng cultivation, wala ni isa sa mga kalamidad na ito ang magiging problema. Ngayon, gusto kong makita kung anong klaseng regalo ang iniwan sa akin ng taong humula sa aking paglitaw sa Great Soul Sect. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at nakatingin sa unang kahon. Kabanata 1838 Tatlong regalo. Ang kahon ay mukhang napaka-ordinaryo, para bang isang mortal na bagay, at puno ng alikabok. Gayunpaman, ang kahon na ito ay kayang pigilan ng anumang divine sense mula sa pagpasok, na isang pambihirang katangian. Mayroong isang matutuyong dilaw na seal na parang nagsasara dito. Nagbibigay ito ng isang sinaunang aura na para bang ito'y matagal nang naruroon. Matagal nang walang nagtanggal ng dilaw na seal na ito. Habang tinitingnan ng kahon, nag-isip si Wang Lin, ngunit bigla niyang napansin at tinanggal ang dilaw na seal na hindi natanggal sa loob ng maraming taon. Pagkatanggal ng seal, malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang isang kakaibang puwersa na pumasok sa kanyang katawan. Umunong ito ng isang beses sa loob ng kanyang katawan at mabilis na lumabas, na parabang tinatasa kung ang tamang tao ang nagbukas ng kahon. Ang sealing paper ay parang tumanda ng maraming taon sa kamay ni Wang Lin, at naging alikabok bago ang kanyang mga mata. Ang tanging natirang bagay ay ang kahon na nakalutang na hindi gumagalaw sa harap ni Wang Lin. Seryoso ang ekspresyon ni Wang Lin. Nang mailabas ang seal, naramdaman niya ang isang panginginig mula sa kahon. Ang panginginig na ito ay mahirap matukoy at madaling palampasin. Itinaas niya ang kanyang kamay at nilingan ang kahon. Binuksan ito, revealing ang nasa loob. Isang itim na bato na kasing laki ng kamao ang nasa loob. Ang batong ito ay may irregular na hugis at hindi mukhang naiiba sa isang ordinaryong bato. Gayunpaman, ito ay puno ng maliliit na butas at naglalabas ng mahihinang panginginig na kumakalat at pumupuno sa kuweba. Tinitingnan ang bato, napafrown si Wang Lin. Hindi niya alam kung ano ito. Ini-extend niya ang kanyang divine sense at pumasok sa bato. Ngunit nang makalapit ang kanyang divine sense, ito ay naabsorb sa maliliit na butas. Nananatiling kalmado si Wang Lin at pinayagan ng bato na ay absorb ang kanyang divine sense. Sa huli, nakita niya kung ano ang nasa loob at nagbago ang kanyang ekspresyon. Ito ay, nakita ni Wang Lin na ang maliit na batong ito ay naglalaman ng hindi mabilang na espasyo. Mukhang ang bawat maliit na butas ay isang sariling independenteng espasyo. Ito ay isang piraso ng space stone, ito ang unang regalo ko para sa iyo. Alam kong kakalabas mo lang mula sa cave world patungong immortal astral continent, kaya tiyak na mahihirapan kang buksan ang iyong storage space. Sa kapalit ng isang pocket ng espasyo mula sa space stone, maaari mong kunin ang isang item mula sa iyong storage space nang hindi nasisira. Ngunit hindi ito maaaring gamitin ng higit sa isang beses. Kung hindi, magiging hindi matatag ang cluster ng espasyo at magbabalaps. At isang sinaunang tinig ang dumaan mula sa space stone. Ito ay isang beses na paggamit lamang ng space rock. May isa pa itong gamit upang mag-alaga ng isang heavenly Dao,
alam kong may hindi kumpletong Heavenly Daw ka, alagaan ito dito at unti-unting magiging kumpleto. Ito ang unang regalo, sana magustuhan mo ito. Ang sinaunang tinig ay unti-unting hamupa hanggang sa mawala ng walang bakas. Wala nang natirang bakas ng tinig kahit anong gawin ni Wang Lin upang hanapin sa loob ng Space Stone. Pinisil ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nag-withdraw ang kanyang Divine Sense mula sa Space Stone. Tinitigan niya ito at nag-isip. Hindi siya nagmadali kundi inilagay ang bato sa tabi. Ang kanyang mga mata ay tumuon sa pangalawang kahon. Ang seal ay nakalagay pa sa kahon. Nang mag-wave si Wang Lin, natanggal ang seal. Isang malakas na tunog, at binuksan ang kahon. Sa loob, may isang bagay lang, isang jade na napapalibutan ng fog. Mukhang ang jade ay ganap na gawa sa fog. Nang lumitaw ito sa harap ni Wang Lin, ang fog ay gumalaw ng kakaiba. Tinitigan ang jade na gawa sa fog, napafrown si Wang Lin. Inabot niya ito at agad na lumipad ang jade papunta sa kanyang kamay. Nang madimpian ng jade ang kanyang kamay, lumitaw ang sinaunang tinig sa kanyang isipan. Ito ang pangalawang regalo na inihanda ko para sa iyo, ang jade na ito ay nabuo mula sa buong buhay ko sa pag-cultivate ng Soul Eye Dao. Maaari nitong ipakita sa iyo ang mga pagbabago sa Immortal Astral Continent isang beses, o maaari itong mag-divine ng isang bagay para sa iyo. Ngunit isang beses lang. Naubos ang tinig. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at tinitigan ang jade sa kanyang kamay. Nakita niya ang hindi mabilang na mga hugis sa loob nito at naramdaman na parang kaya niyang ituro ang isang tao upang mag-divine gamit ang jade na ito. Ang unang regalo ay magpapahintulot kay Wang Lin na ligtas na ma-access ang kanyang storage space at mag-alaga ng Heavenly Dao. Bagamat ito ay kaakit-akit, hindi ito kinakailangan. Subalit, ang pangalawang regalo ay lubos na naiiba at ilang beses na mas mahalaga kaysa sa unang regalo. Kung totoo ang sinabi ng tinig at maaari nitong i-divine ang nakaraan at hinaharap ng kanyang sarili o ibang tao, talagang napakahalaga nito kay Wang Lin. Sa isang kritikal na sandali, maaaring iligtas siya ng jade na ito. Habang tinitingnan ng jade, biglang tumibok ang puso ni Wang Lin. Pagkatapos ng matagal na oras, inalis niya ang kanyang mata at tumingin sa pangatlong kahon. Ang unang regalo ay mahalaga na, at ang pangalawang regalo ay higit pang mahalaga kaysa sa una. Ano kayang mayroon ng pangatlong regalo? Inilagay ni Wang Lin ang jade sa tabi at kinuha ang pangatlong kahon gamit ang kanyang kanang kamay. Ang seal sa kahon ay nawala at tila ang kahon mismo ay nabulok. Naging alikabok ito, na nagpapakita ng isang patak ng kristal na malinaw na tubig na kasing laki ng isang kuko. Ang patak ng tubig na ito ay parang puno ng fog at naglalabas ng nakakasilaw na liwanag na kayang kumuha ng isip ng sinuman. Kapag tinitingnan ito, malulunod ka sa mundo ng patak ng tubig. Isang makapangyarihang aura ng tubig ang kumalat mula sa patak ng tubig at pumuno sa kuweba. Ang aura na ito ay kumalat sa buong bundok at halos magdulot ng pagkaapoy ng bundok na magsimula ng mag-apoy. Nang makita ni Wang Lin ang patak ng tubig, nagbago ang kanyang ekspresyon at kumurap ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang patak ng tubig at isang malaking alon ang umabot sa kanyang puso. Ang pangatlong bagay na ito ay mas kailangan ni Wang Lin kaysa sa dalawang naunang regalo. Ito ang pinapangarap ni Wang Lin. Ang kanyang water essence ay umabot lamang sa maliit na pagkumpleto sa Planet 5 Elements at hindi pa nakapagpatuloy. Dahil dito, siya ay na-stuck sa late stage ng Spirit Void. Kahit na nabuo na ang kanyang fire essence true body, hindi pa rin ito napabuti ang antas ng cultivation ni Wang Lin. Pinatindi lamang nito ang kanyang mga spell. Mayroon na akong 7 essences. Kapag kumpleto na ang tubig na essence, magkakaroon ako ng 8 essences at aabot sa peak Spirit Void. Kung makakakuha ako ng ika-9 na essence pagkatapos nito, maaari ko itong pagsamahin upang masira ang Spirit Void at maging isang Arcane Void Cultivator. Pagkatapos, kahit na nasa Arcane Void stage lang ako, gamit ang 9 na essences ko, makakatalo ako ng mga Void Tribulant Cultivator sa unang yugto nang hindi gumagamit ng malalaking spell. Kapag umabot ako sa late stage ng Arcane Void, hindi ko na kailangan dumaan sa bawat Arcane Tribulant, kundi lahat ng 9 na magkasunod. Pagkatapos, magiging Void Tribulant Cultivator ako. Naunawaan ni Wang Lin na ang kanyang landas ng cultivation ay lubos na naiiba sa iba. Wala siyang just flames at umaasa lamang sa pagkaunawa at pagnanakaw mula sa langit at lupa. Pag nakuha niya ang 9 na essences at pumasok sa Arcane Void, magiging malaki ang pagkakaiba niya sa iba. Masasabi na ang susi sa cultivation ni Wang Lin ay ang mga essences. Bagamat tunog simple ang mga essences, mahirap itong makuha at kumpletuhin. Habang tinitingnan ng patak ng tubig essence, hindi mapigilan ni Wang Lin ang paghinga ng malalim. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakuha ni Wang Lin ang patak ng tubig essence sa kanyang buhay. Ito ay ang pangalawang pagkakataon. Ang unang pagkakataon ay mula sa misteryosong All-Seer. Sa patak ng tubig na iyon at sa kanyang swerte sa Planet 5 Elements, umabot ang kanyang water essence sa maliit na pagkumpleto.
Gayunpaman, ang patak ng tubig na hawak niya ngayon ay higit pa sa ibinigay ng All-Seer. Hindi maihahambing ang dalawa, tulad ng maliwanag na buwan kumpara sa alitaptap. Ito ang patak ng tubig essence, ang pangatlong regalo ko para sa iyo. Pinino ko ang 79 na ilog sa Heavenly River Continent at ginamit din ng maraming cultivators na may water essences upang alagaan ito. Hindi ko alam kung magiging kumpleto ang iyong water essence pagkatapos mong i-absorb ito, ngunit kahit hindi, tiyak ay malapit na. Sana magustuhan mo ang 3 Reg along ito. Sana ay ipagtanggol mo ang aking Great Soul Sect, hayaan mong magbalik ang mga inapo ko sa Central Continent. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Pagkatapos mawala ang sinaunang tinig sa kanyang isipan, pinisil niya ang patak ng tubig. Napakahalaga nito sa kanya. Hawak ang patak ng tubig essence, bumagsak ang divine sense ni Wang Lin papasok. Matapos suriin ito ng maigi, tiwala siyang walang problema. Kumislap ang kanyang mga mata at tumingin siya sa taas, para bang tumagos ang kanyang mga mata sa kuweba. Kung magkakaroon ako ng kakayahang ipagtanggol ang Great Soul Sect sa hinaharap, gagawin ko ito. Nang mag-echo ang mga salita ni Wang Lin, isang malakas na kulog ang umabot sa Great Soul Sect. Habang ang kulog ay umuugong, maraming cultivators ang nayanig. Bumangon si Old Ancestor Green Bull at bumukas ang kanyang mga mata. Naramdaman ang pagkabigla sa kanyang puso at kumurap ang mga mata niya habang tinitingnan ang rumbling na kulog sa labas. Unang henerasyong ninuno. Habang ang kulog ay umuugong, itinaas ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay at bumuo ng isang sail. Isang malakas na presyon ang kumalat mula sa kanyang katawan at pumulupot sa bundok. Essence True Body, ipagtanggol mo ako. Ang boses ni Wang Lin ay umabot sa Great Soul Sect. Bumuo siya ng seal gamit ang kanang kamay at ang apoy mula sa Burning Mountain ay nagtipon sa labas ng kanyang kuweba upang buuin ang kanyang Essence True Body, pagkatapos ay umupo siya. Kasabay nito, ang mga mata ni Fan Shanmeng ay kumislap at tinitingnan ang tuktok ng bundok na natatakpan ng apoy. Hindi tiyak kung ano ang nasa kanyang isipan. Natural na hindi papansinin ni Wang Lin si Fan Shanmeng. Kung maglakas loob siyang dalhin ng babae dito, natural na may paraan siya para harapin ito. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, hinawakan ng kanyang kanang kamay ang Space Stone. Kabanata 1839 Ikawalong Essence. Marami ang mga bagay na nais kunin ni Wang Lin mula sa kanyang storage space. Ngunit mayroon lamang siyang isang pagkakataon na kumuha ng isang bagay nang hindi nasasira ang kanyang storage space. Matapos mag-isip ng kaunti, nakagawa siya ng desisyon. Sa ngayon, ang puppet na halos kasing lakas ng isang early-stage void tribulant cultivator ay ang pinakakapakipakinabang na bagay sa kanya. Ang Yeezy puppet na nakuha niya mula sa loob ng Ancient Tomb ay muling sumulpot sa isipan ni Wang Lin. Nang hindi nag-aalangan, iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa Space Stone at ipinasok ang kanyang Divine Sense sa loob. Binuksan niya ang kanyang storage space. Sa sandaling binuksan ang kanyang storage space, ang Space Stone ay kumilos. Isa sa mga espasyo sa loob nito ay pinalitan ng storage space ni Wang Lin at gumuho. Sa pagguho nito, isang napakalakas na killing intent ang sumabog mula sa storage space ni Wang Lin. Sa isang iglap, isang nilalang na may mahahabang mga braso, pulang dila, at manipis na katawan ang lumitaw sa tabi ni Wang Lin. Ito ay ang Yeezy puppet na parang isang manipis na unggoy. Narinig ang malalakas na mga hiyaw at isang matinding aura mula sa Yeezy puppet. Tinutok nito ang mga mata kay Wang Lin at unti-unting naalala kung sino si Wang Lin. Nang ito'y matutunan, hamupa ang galit sa kanyang mga mata. Tinutukan ni Wang Lin ng malamig na tingin ang mabagsik na nilalang na puno ng killing intent at dahan-daang nagsabi, "Yeezy, bantayan mo ako." Roar! Ang mga mata ng Yeezy puppet ay naging mabagsik habang tinitingnan ang pasukan ng kuweba, at ang pulang dila nito ay dumadapo sa lupa. Isang nakakagulat na tanawin. Sa sandaling may pumasok sa kuweba, tiyak na aatakihin sila ng naglalagablab na Yeezy puppet. Si Wang Lin ay nag-aalala pa rin at tumingin sa Mosquito King Ink Tattoo. Sa sandaling siya'y tumingin pababa, ang mga mata ng Mosquito King ay nagbigay ng malamig na tingin na parang nakatingin ito kay Wang Lin. Ang Mosquito King ang huling layer ng proteksyon na inihanda ni Wang Lin para sa kanyang closed-door cultivation. Ngayon lang kumalma si Wang Lin ng kaunti. Umupo siya sa kuweba at tinitigan ang patak ng tubig ng may kagalakan. Huminga siya ng malalim at inilagay ang patak ng tubig sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa sandaling dumapo ang patak ng tubig sa kanyang kilay, parang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Ang water essence sa kanyang katawan ay agad na nagsanib sa bagong patak ng tubig at isang nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Sa pagbabago, mabilis na nalanta ang katawan ni Wang Lin, parang lahat ng tubig at dugo sa kanyang katawan ay nagtipon sa isang punto. Mabilis na natuyo ang katawan niya. Sa loob ng kalahating insenso, nagmukha siyang isang kalansay. Ang kanyang buhok ay natuyo at ang balat niya ay puno ng mga wrinkles. Parang isang bangkay na pinatuyo ng maraming taon. Ang patak ng tubig essence ay sinipsip ang lahat ng tubig at dugo sa loob ng katawan ni Wang Lin.
Crystal clear ito, ngunit nakatago sa loob ng kanyang katawan at hindi makita mula sa labas. Ang pag-concentrate at pagsipsip ng water essence ay ganito. Mukhang nakakatakot. Dahil natural na may tubig ang katawan ng isang cultivator, at pati ang dugo ay may tubig. Habang kinokondensada ang water essence, natural na maaapektuhan ang katawan. Kaya't mukhang tulad siya ng isang bangkay na natuyo. Unti-unting lumipas ang oras at 7 araw ang nakalipas. Sa loob ng 7 araw na iyon, hindi kumilos si Wang Lin, parang patay na patay. Kung hindi dahil sa hindi pagkawala ng kanyang aura at sa paglala nito, o kalay ng ibang tao na may nangyari sa kanya. Pagkalipas ng 2 araw, nanginginig ang natuyong katawan ni Wang Lin at binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay malabo, parang pati ang tubig sa kanyang mga mata ay nawala na. Magkalat, water essence, isang malalim na boses ang lumabas mula sa bibig ni Wang Lin at ang kanyang natuyong kamay ay bumuo ng isang seal. Ang patak ng water essence na umabot sa limitasyon nito ay biglang pumutok. Nanginginig ang katawan ni Wang Lin at agad na gumaling. Ang paggaling na ito ay nangyari sa isang iglap. Hindi na natuyo ang katawan ni Wang Lin at naging crystal clear ang kanyang balat. Parang may ilaw na umiikot sa loob at labas ng kanyang katawan. Nananatili siya sa ganitong estado sa loob ng 9 na araw. Sa loob ng mga 9 na araw na iyon, ang patak ng tubig na nagsanib sa kanya ay mabilis na umiikot, at halatang mas maliit ito kumpara sa 18 araw na nakalipas. Parang ang mga 9 na araw ng pagkondensa at 9 na araw ng pagpapakalat ay bumuo ng isang cycle. Matapos ang unang cycle, agad na nagsimula ang pangalawang cycle. Sa ika-19 na araw ng closed-door cultivation ni Wang Lin, ang katawan niya ay nagbago at agad na natuyo tulad ng isang patay na katawan. Ang patak ng tubig sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na kumilos. Paulit-ulit ito. Dumaan si Wang Lin sa 7 cycles ng pagtuyo at pagsasaturate. Pagkatapos ng 7 cycles, ang patak ng tubig sa katawan ni Wang Lin ay bumaba na ng higit sa 20% mula sa orihinal na laki nito. Ilang buwan ang lumipas. Wala si Wang Lin na inintindi mula sa labas ng ilang buwan at lubos na nakatutok sa pagsipsip ng water essence. Naiintindihan niya na kapag naging matagumpay siya sa pagbuo ng water essence, agad natataas ang kanyang cultivation level. At ang water essence na ito ay isang corporeal essence. Magkakaroon ito ng parehong problema tulad ng kanyang fire essence. Ang pagsasanib at pagsipsip ng wheel. Gayunpaman, ang water essence ni Wang Lin ay umabot lamang sa maliit na pagkumpleto noon, at pagkatapos pagsanib nito sa water essence ng Immortal Astral Continent, hindi masyadong malakas ang rejection. Kaya't kayang tiisin ito. Lumipas pa ang oras at muling dumaan ang 18 araw. Dumaan si Wang Lin sa ika-8 cycle. Pagkatapos ng 8 cycles, napakaliit na ng patak ng tubig, at kung hindi titingnan ng mabuti, hindi na ito makita. Habang si Wang Lin ay nasa closed-door cultivation, ang kanyang essence true body ay nagbantay sa labas ng kuweba. Sa loob ng kuweba, ang Yeezy Puppet ang nagbabantay laban sa lahat. Matagal nang walang dugo ang Yeezy Puppet at naging iritado. Patuloy itong umaatungal at paminsan-minsan ay tumitingin kay Wang Lin ng may mabagsik na tingin. Ngunit alam nito na si Wang Lin ang kanyang master, at kahit hindi malakas ang pakiramdam na ito, may epekto pa rin ito sa pagtulong sa kanya na pigilan ang kagustuhan niyang sumipsip ng dugo. Ang isa pang mahalagang bagay ay naramdaman ng Yeezy Puppet na ang kanyang master ay iba na kumpara sa dati. Siya ay may aura na nakakatakot sa kanya. Bagamat mahina ang koneksyon, nag-fuse na ito sa kaluluwa ng kanyang master. Ito ang dahilan kung bakit pinapayagan ni Wang Lin na protektahan siya. Bagamat gutom sa dugo, may epekto pa rin ang kalooban ni Wang Lin. Hanggat hindi ito masyadong matagal, hindi magiging problema. Habang ang cultivation ni Wang Lin ay patuloy na tumataas, magiging mas malakas ang kanyang kalooban at sapat na upang kontrolin ang bloodthirsty puppet. Naruroon din ang kaunting aura mula sa kanyang avatar sa loob ng katawan niya. Mahirap itong makita ng iba, ngunit nakikita ito ng Yeezy Puppet. Si Fan Shanmeng ay naruroon din sa bundok at matagal nang binabantayan ang kuweba ni Wang Lin. Ilang buwan na ang nakalipas, at naging matindi na ang naiisip niyang gawin kaya't lumabas siya mula sa kanyang kuweba at naglakad patungo sa tuktok ng bundok. Huminto si Fan Shanmeng 1,000 talampakan ng layo nang makita ang fire essence true body ni Wang Lin. Nagkaroon siya ng takot sa mga mata. Hindi siya matapang upang labanan si Wang Lin habang ito ay nasa closed-door cultivation, ngunit nais niyang maobserbahan siya ng mabuti. Sa ganoong paraan, matutuloy niyang tuparin ang utos ng kanyang guro na unti-unting ipangsumpa si Wang Lin upang mamatay. Ngunit, habang huminto siya sa 1,000 talampakan, ang essence true body ni Wang Lin ay bumukas ang mga mata at tinitigan si Fan Shanmeng. Ang tinitigan ng essence true body ay katulad ng tinitigan ni Wang Lin. Nanginginig si Fan Shanmeng at ibinaba ang kanyang ulo. Papalabas na siya nang bigla isang nakakagulat na hiyaw ang sumabog mula sa kuweba. Isang makapal na itim na usok ang lumabas mula sa kuweba at isang pares ng mabagsik na mata ang lumitaw sa loob ng usok.
Isang pulang dila ang damapo mula sa usok at kumilos mula sa gilid. Isang nakakagulat na tanawin. Si Yisi ay nasa loob ng usok, at matagal nang walang dugo. Naging iritado ito nang madama na may tao sa labas. Tinutok nito ang mga mata kay Fan Shanmeng nang may gutom na tingin at nagpadala ng isang malakas na roars bago ito tumalon patungo sa kanya. Si Fan Shanmeng ay nasa ikapitong arcane tribulant at talagang malakas na. Ngunit nang matamaan siya ng tingin ni Yisi, nang inig siya. Idagdag pa ang takot niya kay Wang Lin, nag-urong si Fan Shanmeng nang walang pag-aalinlangan. Ngunit, hindi siya kasing bilis ng Yisi. Sumigaw ang puppet at tumalon patungo kay Fan Shanmeng. Ang napakalaking dila nito ay gumalaw papunta sa kanya at tinakpan ng itim na usok ang kanyang daan. Ang mga tunog ng kulog ay umuugong sa buong sekta. Karamihan sa mga tao sa Great Soul Sect ay nakatanggap ng utos mula sa matandang ninuno na huwag lumapit sa bundok ni Wang Lin. Nang mangyari ito, lahat sila ay tumingin. Si Yan Lu ay nagkakaroon ng cultivation nang biglang binuksan ang kanyang mga mata at nagbago ang kanyang ekspresyon. Halos nakalimutan niya na ipinadala niya si Fan Shanmeng upang sampain si Wang Lin upang mamatay. May takot sa mga mata niya at mabilis na tumakbo patungo sa bundok ni Wang Lin. Sa loob ng kuweba, si Wang Lin ay nakakaranas ng pangsyam at huling cycle. Kapag naging matagumpay siya, magiging kumpleto ang water essence niya at tataas ang kanyang cultivation level. Ngunit, ang patak ng water essence ay ganap nang nauubos at ang kanyang katawan ay natuyo. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at kumislap ang liwanag mula sa mga ito. Hindi sapat ang water essence upang matapos ang huling cycle. Kulang pa ako ng konti. Kailangan ko ng maraming tubig. Ang hitsura ni Wang Lin ngayon ay nakakatakot. Ang katawan niyang natuyo ay parang kalansay na. Habang nag-iisip, tumingin siya pataas at napansin ang rumble sa labas ng kuweba at ang aura ni Yan Lu na papalapit. Yisi, bumalik ka. Nang papalapit si Yan Lu sa usok kung saan naglalaban sina Yisi at Fan Shanmeng, ang boses ni Wang Lin ay umabot. Kasabay nito, si Wang Lin ay umalis mula sa kuweba at lumabas. Ang kanyang natuyong katawan at nakakatakot na hitsura ay nakita ni Yan Lu, at sumigaw siya ng gulat. Kabanata 1840 Extreme Sky Prairie. Ikaw. Napanganga si Yan Lu nang makita ang hitsura ni Wang Lin. Ang anyo ni Wang Lin ay labis na nakakatakot. Ang katawan niyang tuyo ay parang wala ng dugo sa loob. Kahit naputulin mo ang kanyang katawan gamit ang isang espada, walang dugo na lalabas. Ang kanyang buhok ay tuyo na parang magbabalikwas na lang. Ang katawan ni Wang Lin ay walang kahit anong bakas ng tubig. Kung hindi dahil sa malakas niyang origin soul, magmumukha siyang patay na tao. Ang puting kasuotan na suot niya ay maluwag, na parang nakabalot sa isang bangkay. Ang nakakatakot na pakiramdam na nagmumula sa katawan ni Wang Lin ay nagpaluhod kay Yan Lu at siya'y umatras ng ilang hakbang. Nandyan din si Fan Shanmeng na nakikipaglaban sa Yisi puppet. Nang makita niya si Wang Lin, siya rin ay umatras at napahinga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ano ang kanyang pinapalago? Upang maging ganito. Nang marinig ang mahinang boses ni Wang Lin, ang Yisi puppet ay nagbago muli at naging usok at mabilis na lumipad pabalik sa kanya. Ang mga mabagsik na mata nito at ang pulang dila ay tumugma sa kasalukuyang anyo ni Wang Lin. Pinagmumuko nito si Wang Lin na parang isang mabagsik na demonyong cultivator. Yan Lu, ako'y nasa closed door cultivation. Bakit ka nandito? Si Wang Lin ay parang patay na tao matapos mawalan ng lahat ng tubig sa katawan. Pati mga mata niya ay wala ng kakayahang mag-ikot, kaya't kailangan niyang lumingon upang makita si Yan Lu. Ngunit, hindi lang ang kilos niyang ito ang nagbawas sa kanyang aura, kundi lalo pa itong pinalakas. Ang puso ni Yan Lu ay nanginginig at siya'y umatras ng ilang hakbang pa. Hindi ko intensyon na guluhin ang closed door cultivation ni Elder Wang. Ngunit, si Shanmeng ay inaatake ng kakaibang puppet ni Elder Wang, kaya't dumaan ako upang iligtas siya. Ang babaeng ito ay aking alalay. Hindi na kailangang mag-alala si Elder Yan Lu tungkol sa kanya. Si Wang Lin ay ngumiti, ngunit ang ngiti niyang iyon ay nakakatakot sa kanyang tuyo at bulong-bulong mukha. Si Fan Shanmeng ay nataranta at umatras sa likod ng guro. Wala namang kagyat na pangangailangan ngayon. Elder Yan Lu, mayroon akong nais itanong. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang matinding mga mata at tinitigan si Fan Shanmeng bago niya tinanong si Yan Lu. Nais ko sanang malaman kung anong itatanong ni Elder Wang, ang ekspresyon ni Yan Lu ay seryoso. Siya ay natatakot kay Wang Lin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi ako pamilyar sa Heavenly Bull Continent. Alam mo ba ang lugar na maraming tubig, mas mabuti kung isang malaking karagatang dagat ito. Wika ni Wang Lin, at ang kanyang tinig ay parang dalawang buto na nag-uunat. Tubig. Hindi siya nag-aaral ng isang spell kundi nagsisip-sip ng water essence. Nagningning ang mga mata ni Yan Lu at agad niyang nakita ang problema. Huminga siya ng malalim at matapos ang ilang sandali, sinabi niya, sa pagitan ng Heavenly Bull Continent at ng Green Devil Continent, may isang walang katapusang inland sea.
Tinatayang nasa 9 na buwan ang layo nito. Paano ako makararating doon? May kaunting kilig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Hindi nagatubili si Yan Lu at inilusot ang kanyang kanang kamay. Isang jade ang lumitaw at ang kanyang divine sense ay pumasok dito upang ipinta ang mapa papunta sa Inland Sea. Ipinasa niya ang jade kay Wang Lin. Ito ay nahulog sa mga kamay ni Wang Lin at matapos niyang i-scan ito gamit ang kanyang divine sense, tumanggo siya kay Yan Lu. Elder Yan Lu, maraming salamat. Pagkasabi nito, nilingon ni Wang Lin si Fan Shanmeng at hindi na ito tiningnan muli. Tumanggo siya at naging usok, agad na lumipad palayo. Roar! Sumunod ang Yeezy puppet kay Wang Lin, at pagkahalo nito sa usok, ini-save ni Wang Lin ito. Kasabay ng lahat ng ito, ang kanyang fire essence true body ay tiningala. Sumunod ito kay Wang Lin at sila ay nawala sa malayo. Hanggang sa nawala na si Wang Lin, saka lang nakahinga ng maluwag si Fan Shanmeng. Ang Wang Lin na iyon ay talagang nakakatakot at mahirap kalimutan. Tumayo si Yan Lu at nag-isip ng matagal bago huminga ng malalim. Hindi siya naglagay ng maling impormasyon sa Jade at binigay ang tamang impormasyon. Hindi na siya nag-abala pa kay Fan Shanmeng at nagbalik sa kanyang kuweba. Samantalang si Wang Lin, nang umalis na siya sa Great Soul Sect, naglakad siya at nagkaroon ng mga ripples sa hangin bago siya nawala. Nagsimula siyang sumanib sa mundo at umalis ng walang bakas. Sa isang bihirang prairie sa Heavenly Bull Continent, na 100,000 kilometro ang layo mula sa Great Soul Sect, narinig ang mga ripples sa langit at lumabas si Wang Lin. Ang kanyang katawan ay parang tuyo na bangkay, at tinitigan niya ang lupa. Maraming kuweba sa loob ng walang katapusang prairie ito. Malinaw na maraming rogue cultivators ang nakatira dito. Ang dahilan kung bakit maraming rogue cultivators ang naninirahan dito ay dahil ang damo dito ay nagpapalabas ng siksik na celestial energy. Hindi ito kasing lakas ng ibang bundok, ngunit hindi rin ito mahina. Extreme Sky Prairie. Ayon sa Jade ni Yan Lu, pagkatapos makarating dito, aabutin pa ng 6 na buwan bago makarating sa Inland Sea na konektado sa Green Devil Continent, nagmuni si Wang Lin habang mabilis na lumilipad papuntang unahan. Sa Immortal Astral Continent, kahit na may kapangyarihan si Wang Lin sa Void, hindi niya magagamit ang spatial bending ng paulit-ulit kapag malalayong distansya ang tinatahak. Kung malapit lang, tulad ng paglisan niya sa Heavenly Mountain, ay okay lang, ngunit ngayon ay 3 buwang paglalakbay ang kinailangan, kaya't kailangan niya ng kaunting panahon bago magamit ito muli. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay habang lumilipad at ang Mosquito King tattoo sa kanyang braso ay umungol. Lumabas ang Mosquito King at dinala si Wang Lin. Nagbigay ito ng maligayang hiyaw at lumipad papalayo. Umupo si Wang Lin sa likod ng Mosquito Beast at pumikit. Bagamat nasa tuktok na ang kanyang cultivation, ang kanyang divine sense ay malakas, at ang origin soul ay puno, ang kanyang katawan ay nagtataglay ng hidden danger. Kailangan niyang sumipsip ng maraming water essence upang makumplito ang ika-9 na cycle. Habang lumilipad ang Mosquito Beast, ito'y umungol at maraming divine senses ang lumabas upang mag-check. Nang makita nila si Wang Lin at ang Mosquito Beast, lahat sila ay nag-urong ng divine senses at iniwasan sila. Gayunpaman, may mga ilang divine senses na sumunod kay Wang Lin na may ibang pakay. Ang prairie ay walang hanggan, at ang Mosquito Beast ni Wang Lin ay lumipad ng malayo. Karamihan sa divine senses na sumusunod ay nagkalat, ngunit 3 ang nanatili at malapit na sumusunod sa kanila. Sa 3 divine senses na iyon, 2 sa kanila ay nasa mid-stage arcane void at isa naman ay nasa late-stage spirit void. Pinatalsik nila ang maraming divine sense na sumusubok na sumunod. Matapos ang 7 araw, nang ang prairie ay malapit ng matapos, naramdaman ni Wang Lin na maaari na niyang gamitin ang spatial bending para sa isang malaking galaw. Habang ang 3 divine senses ay sumusunod pa rin, hindi na niya pinansin. Tumayo siya mula sa likod ng Mosquito Beast. Ngunit, sa sandaling iyon, narinig niyang may isang boses na sumabog mula sa likuran niya. Kabayang demonyong cultivator, dumating ka sa Extreme Sky Prairie at ganun-ganun na lang aalis. Bakit ang dami mong sinasabi sa kanya? Sinundan namin siya upang malaman kung dumadaan lang siya o may mga kasama siya sa Extreme Sky Prairie. Ngayon, alam na namin na dumadaan lang siya. Iwan mo ang iyong hayop at pagpapatawad ang ibibigay ng matandang ito. Isang boses na puno ng dominasyon ang narinig mula sa harap ni Wang Lin. Kung tatanggihan ni Wang Lin, magiging malupit ang magiging resulta. Habang umuugong ang boses, nagbaluktot ang mundo sa likod ni Wang Lin at isang malaking itim na kamay ang sumulpot mula sa langit. Bumaba ito mula sa mga ulap at tumungo patungo kay Wang Lin. Ang kamay ay naglalaman ng napakalakas na puwersa, at papalapit na ito kay Wang Lin. Lumingon si Wang Lin. Hindi siya nais magdulot ng hindi kinakailangang gulo, ngunit dahil siya'y tinarget, ibang bagay na ito. Lumingon siya at kumislap ang kanyang mga mata. Itinaas ang kanyang tuyo at nabagsak na kanang kamay at pinunit ang langit. Isang malaking bitik ang lumitaw, parang nais nitong lunukan ang lahat ng bagay. Para bang ang buong mundo ay napunit sa pamamagitan ng bitik na iyon at sumugod patungo sa kamay.
Ang bitik na ito ay nagdulot ng malakas na kalabog at nagbago ng kulay ang mundo. Isang malaking ancient Dao arm ang lumitaw sa likod ni Wang Lin at pinunit ang langit. Malalakas na tunog ang umuugong sa buong mundo. Ang itim na kamay na tumungo kay Wang Lin ay tumama sa bitik at napunit. Tatlong pinigilang ungol ang narinig mula sa nasirang itim na kamay at tatlong nilalang ang tinangay palayo. Tumitig sila kay Wang Lin at natakot. Nagulat sila sa lakas ng atake ni Wang Lin. Hindi lang siya isang Spirit Void Cultivator. Ang lakas ng katawan niya. Ang taong ito ay kasing lakas ng isang Ancient Country Cultivator. Malaking pagbabago ang nangyari sa kanilang mga mukha. Habang sila ay tinulak ng shockwave, naghiwa-hiwalay sila at mabilis na tumakas. Kalma si Wang Lin. Dahil siya'y kumilos na, hindi siya magpapatalo ng basta-basta. Itinaas niya ang kanang kamay at kumislap. Isang hiyaw ang umabot at lumabas ang Yeezy puppet na may masidhing pagnanasa at hinabol ang isa sa kanila. Agad na nakarating ito at nilamon ng itim na usok ang tao. Ang malulupit na sigaw nito ay unti-unting nawala. Kaunting sandali lang, ang Mosquito King sa ilalim ni Wang Lin ay umungol at mabilis na tumulong sa huling taong nasa late-stage Spirit Void. Bago pa man makapag-react ang tao, nilapitan ito ng Mosquito King at tinusok siya gamit ang matalim nitong pangil. Sinubukan ng tao na magpumiglas habang sinipsip siya ng Mosquito King, ngunit si Wang Lin ay nagpoint lamang. Isang turo lang at ang cultivator ay tumigil at tiningnan ng kanyang nalalapit na kamatayan. Tungkol kay Wang Lin, isang saglit lang at tumalon siya mula sa Mosquito King at tiningnan ang ikatlong tao na tumatakas. Ang kanyang Fire Essence True Body ay naging isang seal ng apoy at tumakbo patungo sa taong iyon. Mabilis niyang ipinakita ang isang malaking bibig na parang nais lamunin ang ikatlong tao. Ang tanawing ito ay sobrang nakakagulat. Ang apoy ay kumonekta sa langit at lupa at tinunaw ang lahat ng daraanan nito. Lumulapit ito sa ikatlong tao, at bago pa siya matuno, isang berdeng liwanag ang sumak at tinutulan ng apoy. Guro, iligtas mo ako. Sa sandaling siya ay nagsalita, ang mga damuhan ay nanginig at ang isang pigil na dagandong ay umalingaw sa buong mundo. Tigil.